Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 114 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang marinig ito ay napasimangot si Alvin. Hindi inaasahan sa kanya na ipatawag siya ni Vice Commander Sheldon. Pagkatapos ng lahat, pinatay niya ang isang miyembro ng Iron Blood Army. Alvin, sasama kami at magpapatoto para sa iyo. Tumayo si Ray at ang isa pa. Hindi na kailangan yan. Dahil may pinadala si Vice Commander para ipatawag ako at huwag i-detain, ibig sabihin ay siguradong nalaman na niya ang mga pasikot-sikot ng bagay na iyon. Babalik ako sa ilang sandali. Bahagyang ngumiti si Alvin. May point ka. Tumango si Ray. Hindi siya padalos-dalos na tao at medyo nagulo lang dahil sa pag-aalala. Lumabas si Alvin sa tent at binati ang sundalo sa labas. Kuya, ako si Alvin. Ang sundalo ng Iron Blood Army ay binigyan ng matalim na tingin si Alvin. Walang kapantay ang pagkabigla sa kanyang puso. Ang kabataang ito sa paligid ng edad na 17 ay ang Alvin na pumatay kay Henry. Narinig niya na ang kabataang pumatay kay Henry ay may cultivation sa ika-5 antas ng core formation stage. Hindi man 17, ngunit nasa ika-5 antas ng core formation stage. Ang pag-iisip lamang ay naging sanhi ng manhid ng kanyang anit. Si Alvin ay pinamunuan ng sundalo at pumasok sa tent ni Vice Commander Sheldon hindi nagtagal. Gayunpaman, napansin ni Alvin na walang laman ang tent pagkatapos na makapasok dito. Anong nangyayari? Tinanong ni Alvin ang sundalong Iron Blood Army na nanguna sa kanya. Maaaring umalis na si Vice Commander sa huling sandali. Maghintay ka ng kaunti. Pagkatapos makatanggap ng sagot sa kanyang tanong, nagsimulang tumingin si Alvin sa paligid at sukatin ang tent ni Sheldon habang naghihintay siya. Gaya ng inaasahan sa tent ng Vice Commander, ito ay isang buong 3 beses na mas malaki kaysa sa tent na kanyang tinutuluyan. Sa kasalukuyan, kalahati lamang ng espasyo sa tent ang nasa harapan niya dahil ang kalahati ay nakaharang sa labas ng screen. Ang kalahating iyon ay marahil ang resting area. Pagkaraan ng 10 minuto, bahagyang kumunat ang noo ni Alvin. May pinadala ang Vice Commander na iyon para ipatawag ako pero naglaho. Anong nangyayari? Sa sandaling ito, bahagyang kumaibot ang mga tainga ni Alvin nang maramdaman niya ang paggalaw mula sa labas. 2 matatag at malalalim na yapak ang naglalakad patungo sa tent na kinaroroonan niya. Ang tunog ng mga yabag sa kaliwa ay may mas malalim at matatag na tunog kaysa sa isa. Ang nasa kaliwa ay dapat ay ang Vice Commander. Ang nasa kanan kaya ay isang kapitan. Hulaan ni Alvin sa kanyang puso. Swish! Ang kurtina ng pinto ng tolda ay itinaas ng taong nasa kanan. Vice Commander, sir. Tumingin si Alvin sa nagtanggal ng kurtina ng pinto at hindi niya maiwasang matigilan. Hindi niya akalain na sa 2 taong nakatayo sa harapan niya, ang may mahinang lakas kung ikukumpara ay talagang si Sheldon. Tapos yung ibang tao ay, haha. Alvin, sorry sa paghihintay. Tawa ng tawa si Sheldon habang naglalakad papasok bago itinaas ang kurtina ng pinto para payagan ang ibang tao na makapasok. Ang taong pumasok ay isang Pinong scholar na nasa katanghaliang gulang. Ang nasa katanghaliang gulang na scholar ay may magaan na ngiti sa kanyang mukha na parang simoy ng tagsibol na humahampas sa sinumang makakita nito. Commander, sir. Nagmamadaling sumaludo si Alvin. Ang nasa katanghaliang gulang na scholar ay natigilan, at gayon din si Sheldon, na katatapos lang ibinaba ang kurtina ng pinto. Paano mo nalaman? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na kilala rin bilang commander ng Iron Blood Army na si Heron, ay tumingin kay Alvin ng may interes. Isn't it obvious? Sino pa ba ang makakagawa sa Vice Commander na personal na itaas ang kurtina ng pinto ng tent at maglabas ng ganoong kagalang-galang na poster eh? Bahagyang ngumiti si Alvin. Sa kanyang puso, gayunpaman, siya ay bahagyang nagulat, dahil sa una niyang inakala na batay kay Vice Commander Sheldon, ang commander ng Iron Blood Army ay tiyak na isang matipunong tao. Hindi niya akalain na siya ay magiging isang Pinong scholar na may kakaibang ugali.
Imposibleng matukoy batay sa kanyang hitsura na siya ang commander ng Iron Blood Army, isang lalaking tumakbo sa larangan ng digmaan at naligo sa dugo ng kanyang mga kaaway. Hindi lang naman siguro ito ang nagbigay daan sa'yo na hulaan ang identity ko, di ba? Si Heren ay tumingin ng malalim kay Alvin. Ang kanyang matalinong titig ay tila nauunawaan ang lahat. Nahihiyang tumawa si Alvin. Mukhang hindi ko ito may tatago kay Commander. Tama ka, nabatid ko ang tunog ng iyong mga yabag. Akala ko noon, ang naglalakad sa kaliwa ay magiging vice commander, at ang nasa kanan ay magiging kapitan. Hindi napigilan ni Sheldon na mapakilos. Nakangiting tumango si Heren. Nakita mo ang pagkakaiba sa ating mga paglilinang batay lamang sa tunog ng ating mga yapak. Kailangan kong sabihin, bata, ikaw ay talagang pambihira. Commander, sir, masyado kang mabait. Tumabi si Alvin at pinapasok ang dalawang commander. Magkasunod na umupo sina Heren at Sheldon. Tumingin si Sheldon kay Alvin habang nagtatanong, na nakangiti, Alvin, dahil napakahusay mong manghula, kaya mo bang hulaan kung bakit kita pinatawag dito? Ang alam ko, hindi ako pinatawag ni Vice Commander dito para tuligsain ang mga kasalanan ko. Kumpiyansa nang umiti si Alvin. Haha. Interesting. Tawa ng tawa si Sheldon bago tumingin kay Heren. Commander, ano sa tingin mo? Hindi masama. Tumango si Heren bilang kasiyahan. Ha! Natarante si Alvin at naramdaman niyang pinaglalaroan siya. Gaya ng inaasahan niya, muling itinoon ni Sheldon ang kanyang tingin kay Alvin bago dahan-daang sinabi, Alvin, maraming tao ang nakasaksi sa eksenang pinatay mo si Henry, at dahil siya ang unang nanakit na may layuning pumatay, ang kanyang kamatayan ay hinihingi. Hindi pa naman siguro tapos si Vice Commander sa gusto mong sabihin, di ba? Nakangiting tanong ni Alvin. Ang kulit mo talaga. Hindi ka pahihirapan ng Iron Blood Army natin sa usapin ng pagpatay kay Henry, pero si Henry ay isang disipulo ng Yale Clan kung tutuusin. Hindi naman pinakamalaki ang status ng Yale Clan, pero hindi rin ito mababa. Kung handa kang sumali sa Iron Blood Army namin at sumunod sa tabi ng commander, at magagawa mo ring protektahan ang iyong pamilya mula sa anumang kapahamakan, ang commander at magagawa mo ring protektahan ang iyong pamilya. Ang susunod na commander ng 10,000 elite na sundalo ng Iron Blood Army. Si Sheldon ay may ekspresyon ng kumpletong kontrol kay Alvin habang nagsasalita siya. Si Heren, sa kabilang banda, ay napansin na ang ekspresyon ni Alvin ay hindi nagbabago mula simula hanggang katapusan, at ang kanyang puso ay kumikibot. Vice Commander, sir. Ngumiti si Alvin kay Sheldon. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyo at sa Commander sa labis na pag-iisip sa akin. Pangalawa, ang isang Yale Clan lamang ay walang halaga sa akin. Sa wakas, ang gusto kong sabihin ay, ang aking mga hangarin ay wala sa loob ng Iron Blood Army, at wala rin sila sa loob ng Crimson Sky Kingdom. Natigilan si Sheldon bago sinabi, na nakakunot ang noo, Alvin, huwag mong maliitin ang Yale Clan. Ang Yale Clan ay isang malaking clan ng Swallow Mountain County kung tutuusin. Ang kanilang kakayahan ay hindi mo maiisip. Dahan-daang umiling si Alvin. Salamat sa iyong pag-aalala, Vice Commander. Gayunpaman, nakapagdesisyon na ako. Ang hangarin ng isang tao ay dapat na malayo at mahusay. Naniniwala ako na tiyak na makakaalis ka sa Crimson Sky Kingdom at makalakad patungo sa sarili mong yugto. Samantala, nagsalita si Heren na parang hindi siya galit na tinanggihan ni Alvin na manatili sa loob ng Iron Blood Army. Salamat, Commander, sir. Nagmamadaling nagpahayag ng pasasalamat si Alvin. Okay, pwede ka nang bumalik at magpahinga ng mabuti ngayong gabi. Bukas, i-aanunsyo ng Vice Commander ang training regime para sa susunod na yugto ng Genius Camp. Magsisimula na ang iyong tunay na pagsasanay. Ikinaway ni Heren ang kanyang kamay bilang pagpapaalis. Commander, Vice Commander, I'll be taking my leave now. Diretsong umalis si Alvin. Sa loob ng tent, tumingin si Sheldon kay Heren na may nagtatakang ekspresyon. Commander, inimbestigahan ko na si Alvin na iyon, at malinis ang kanyang mga record. Sa kanyang likas na talento at kakayahan, talagang siya ang magiging pinakamahusay na kandidato para sa magiging komandante ng Iron Blood Army. Talagang hinahayaan mo siya ng ganoon.
Sheldon, sa tingin mo ba sa reaksyon niya kanina, mananatili siya kung patuloy tayong mag-aaksaya ng hininga? Tanong ni Heron. Natahimik si Sheldon. Ang ugali ni Alvin kanina ay kitang-kita. Hindi siya gustong manatili sa Iron Blood Army. Kung hindi siya mananatili sa ating Iron Blood Army, kahit na talagang makuha niya ang mga kwalifikasyon para mag-aral sa Paladin Academy, malamang ay haharapin siya ng Yale Clan bago pa man siya makapasok sa Paladin Academy. Hindi ko talaga kayang makitang nasasayang ang ganoong talento. Napabuntong hininga si Sheldon dahil nagmula sa puso ang sinabi niya. Hindi ba sinabi niya kanina na wala siyang iniisip tungkol sa Yale Clan? Umiling si Heron. Commander, don't tell me hindi mo napansin na yun lang pala ang sinabi niya para umiwas sa pagtanggap sa offer namin. Ano ba? Hindi naman talaga makapaniwala si Commander sa sinabi niya, di ba? Si Sheldon ay may nagtatakang ekspresyon. Bahagyang ngumiti si Heron. Masasabi kong lubos siyang kumpiyansa. Ang isang tao ay nakakapagsalita ng kasinungalingan, ngunit ang kanilang mga mata ay talagang hindi makakapagsinungaling. Nang banggitin niya ang Yale Clan, ang titig ng paghamak na iyon ay nagsabi sa akin na siya ay talagang may kumpiyansa at hindi lamang nagsasalita ng basura. Commander, paano ito magiging posible? Inimbestigahan ko na ang kanyang background. Miyembro siya ng Lysander Clan ng Nag-Allen City, at siya ay orihinal na mula sa Lysander Clan's branch family sa Fresh Breeze Town. Hindi siya pinaniwalaan ni Sheldon. Kung gayon, alam mo ba kung sino ang kanyang ama? Naningkit ang mga mata ni Heron habang nagtatanong. Ang tatay niya. Wala akong nagawang imbestigahan tungkol dito. Hindi kaya kakaiba ang ama niya? Sa wakas ay naisip na ni Sheldon ang bagay na ito. Mayroon akong isang matandang kaibigan na may hitsura na 60% o 70% katulad ng kay Alvin. Kung hindi ako nagkakamali, ang matandang kaibigan ko ay nagpakasal sa isang babae mula sa isang malayong maliit na angkan. Ang babaeng iyon ay pinangalan ng Divina, dahan-daang sabi ni Heron. Sino te? Na-curious si Sheldon dahil sinundan niya ang commander ng napakatagal na panahon. Kung ito ay isang matandang kaibigan ng commander, dapat niyang malaman ang tungkol sa kanya. Naaalala mo ba ang taong mula sa Darfield ng Imperial City na nawala 15 taon na ang nakakaraan? Namilog ang mga mata ni Heron habang nagsasalita. Commander, ang tinutukoy mo ba ay Raymond? Nagsikip ang mga mag-aaral ni Sheldon, at sa isang iglap ang kanyang ekspresyon ay naglabas ng pakiramdam ng taos-pusong pagpipitagan. Si Raymond, isang walang katulad na henyo na yumanig sa buong Crimson Sky Kingdom. Isang figure na kailangang tingnan ng mga tao mula sa kanilang henerasyon. Pagkatapos umalis sa tent ng Vice Commander, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Alvin at direktang bumalik sa sarili niyang tolda. Alvin, ano ang ipinatawag sa iyo ng Vice Commander? Naglabas ng kuryosidad ang mga mata ni Quentin nang makita niyang bumalik si Alvin. Nothing much. Gusto lang niyang sabihin sa akin na bukas na magsisimula ang totoong training ng Genius Camp. Umiling si Alvin habang nagsasalita siya sa mabagal na paraan. Ano? Nagulat si Quentin. Mahina, sabi ni Chendong sa mahinang boses. Ha! Samantala, napansin ni Alvin si Ray na naka-cross-leg sa kanyang kama. Siya ay naglilinang. Madaling araw na. Bakit si Ray ay nagsasaka na? Siguradong dahil sa pag-provoke ni Lucian. Umiling si Quentin at bumaantong hininga. Sa Nag-Allen City, si Ray ay isang figure na kailangan ng kanyang mga kapantay na tumangala pagkatapos ng lahat. Ang pagiging mapahiya ng isang kapantay na katulad ni Lucian ay naging dahilan upang hindi niya ito matiis. Ang pagsusumikap dahil dito ay hindi kakaiba. Quentin, napansin kong marami kang gustong sabihin. Biglang bumukas ang mga mata ni Ray, at ang malamig niyang tingin ay bumaba kay Quentin. Isipin mo na parang wala akong sinabi, wala akong sinabi. Nahihiyang iwinagayway ni Quentin ang kanyang kamay, parang batang nahuling nagnanakaw ng candy. 115. Hindi pinansin ni Ray si Quentin matapos siyang titigan ng masama. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Alvin at nagtanong, alam mo ba kung ano ang sumusunod na rehimen ng pagsasanay? Hindi pa. Umiling si Alvin. Tumango si Ray bago muling ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-cultivate. Alvin pupils constricted.
Mukhang isang tunay na dagok kay Ray ang pagka-knockout sa publiko. Hindi siya mag-i-effort kung hindi. Gayunpaman, tiwala siya na magagawa ni Ray na year-ocon si Lucian maaga o huli. Kaya nga kayong dalawa ay hindi sinasamantala ang pagkakataong magtanim. Mag-ingat kayo, baka hindi kayo makapasa sa pagsubok. Napatingin si Alvin kina Chendong at Quinten habang nakangiti ito. Hindi ako natatakot. Wala pa rin ba ako sayo? Tumawa si Quinten. Inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata sa kanila. Paano mo malalaman na ang pagsasanay na magsisimula bukas ay hindi isa-isa? Kung ang bawat isa ay sumasailalim sa pagsasanay ng hiwalay, paano ko kayo tutulungang dalawa? Jinx! Sabay na sumigaw sina Quinten at Chendong. Ito ay isang pambihirang pagkakataon na sila ay nagkaroon ng gayong tacit understanding. Sa madaling araw kinabukasan, ang natitirang 29 na kabataan sa Genius Camp ay nagtipon sa lugar ng drill. Kararating lang ni Alvin nang mapansin niya ang dalawang hanay ng mga titig na puno ng layuning labanan. Tumingin lang siya para mapansin na sina Lizardo at Hudson iyon. Mukhang napukaw ng ginawa niya kahapon ang competitive spirit sa kanilang dalawa. Siyempre, bukod sa mga titig ni Lizardo at Hudson, napansin ni Alvin ang isang madilim at malamig na tingin na puno ng puot na nakatingin sa kanya. Lucian. Isang maganang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin habang sinulyapan niya si Lucian. Wala siyang ginawang galit sa mga tingin ni Lucian. Alvin. Gayunpaman, para kay Lucian, ang magaan na ngiti sa mga sulok ng bibig ni Alvin ay parang isang hakbang upang lalo siyang pukawin, na naging sanhi ng pamumulan ng kanyang mukha sa sobrang galit. Ang ibang mga kabataan ng Genius Camp ay may bahagyang paggalang nang tumingin sila kay Alvin. Ang lakas ni Alvin ay isang bagay na maaari lamang nilang tingnan. Hindi nagtagal, lumitaw si Vice Commander Sheldon, at sa likod niya ay may 4 pang kapitan at 25 centurion. Ang mabigat na hanay ng mga lalaki ay naglabas ng isang mahinang aura ng pagpatay mula sa kanilang mga katawan, na naging dahilan upang bahagyang mamatla ang mga ekspresyon ng mga kabataan. Si Alvin ay nakatayong hindi nabigla sa kinatatayuan. Ang antas ng aura ng pagpatay na ito ay wala sa kanya. Gayunpaman, bahagyang nagulat at na-curious siya sa sandaling ito. 4 captains and 25 centurion, what a parade! What on earth is the next training? Nagre-report kay Vice Commander, Sir. Ang grupo ng mga kabataan mula sa Genius Camp ay magalang na sumaludo kay Sheldon. Tumango si Sheldon bago sinabing, binabati kita sa pagpasa sa unang round ng pagsusulit ng Genius Camp. Bagamat ang dami ninyong nakaligtas ay mas kaunti kaysa sa inaasahan, naniniwala ako na ang mga nakaligtas sa inyo ay tiyak na mga elite ng mga elite. Upang ma-accommodate ang hindi inaasahang pangyayari sa unang round. Ang aming The Blood Following Army ay pansamantalang nagsasanay, sa halip ay nagsasanay, ang aming The Blood the Army ay pansamantalang nagsasanay. Masangkop na tawaging pagsusulit ang sinumang makapasa sa pagsusulit na ito at makaligtas ay makakakuha ng mga kwalifikasyon para mag-aral sa Paladin Academy. Ang sinabi ni Sheldon ay parang fuse na nagpasiklab sa kapaligiran ng eksena. Ang ibig sabihin ng Vice Commander ay ang pagsasanay na kakaharapin natin ay ang huling round ng pagsasanay. Inaakala ko na ang tinatawag na huling pagsubok ay tiyak na magiging lubhang mahirap. Kahit ano pa, nakarating na ako dito at tiyak na magpapatuloy. Oo, go all the way. Sugal para sa pagkakataong pumailang lang sa langit. Naramdaman ng mga kabataan ng Genius Camp ang pagkulo ng kanilang dugo. Habang winuwagayway ni Sheldon ang kanyang kamay, tumahimik ang maingay na drill ground. Ang huling pagsusulit ay hindi na isasagawa sa mga grupo. Ang bawat isa ay kukumplito sa isang misyon na itinalaga ng Iron Blood Army, at tanging ang mga matagumpay na nakatapos ng kanilang misyon ang maituturing na nakapasa sa pagsusulit. Nagpatuloy si Sheldon. Sa sandaling matapos magsalita si Sheldon, karamihan sa mga kabataan ay nagniningning na mga tingin. Si Ray at ang 3 pang kabataan ng Yale Clan ay sumimangot. Jinx! Sina Quinten at Chendong ay tumingin kay Alvin bago muling sumigaw ng sabay-sabay. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Hindi niya akalain na magkakatotoo talaga ang sinabi niya. Hindi nagtagal, nagsimulang isalaysay ni Sheldon ang mga tuntunin ng pagsusulit.
Upang pagbawalan kayong lahat na manghiram ng mga panlabas na puwersa para makumplito ang misyon, ang ating Iron Blood Army ay nagpadala ng 29 na opisyal upang pangasiwaan ang iyong pag-unlad ng paisa-isa. Sa panahon ng pagkumpleto ng misyon, kahit na humarap ka sa panganib na nagbabanta sa buhay, hindi pa rin sila tutulong. Huwag kang magkaroon ng anumang pag-asa na subukang suhulan ang mga opisyal ng aking Iron Blood Army, dahil may awtoridad silang patayin ang sino mang gustong suhulan sila kaagad. Nang matapos magsalita si Sheldon, malamig ang tono ng boses niya. Ang mga kabataan sa eksena ay parang nahulog sila sa hukay ng yelo, at naging mabigat ang kanilang mga ekspresyon. Napagtanto nila na ang misyon na kanilang haharapin ay hindi ganoon kadali. 29 na opisyal. Nanliit ang mga mata ni Alvin, at isa-isang inalis ng kanyang tingin ang grupo ng mga tao sa likod ni Sheldon. Ang 4 na kapitan ay hindi na ihanda para sa akin, sina Lizardo, Hudson, at Lucian, tama ba? Hulaan ni Alvin sa kanyang puso. Pumalakpak. Pumalakpak. Biglang pumalakpak si Sheldon ng 2 beses. Agad, isang alon ng maingay na ingay ang tumunog mula sa labas ng drill grounds. Napatingin si Alvin. Ang nakita niya ay isang grupo ng mga sundalo ng Iron Blood Army na may bitbit na mga simpleng mesa at upuan bago ito ipinamahagi sa kanya at sa iba pang 28 kabataan ng Genius Camp. Isang set ng mesa at upuan para sa bawat isa sa kanila. Bakit tayo namamahagi ng mga mesa at upuan? Hindi niya maalis sa isip niya ang bagay na iyon. Umupo ka. Kasunod ng utos ni Sheldon, ang 29 na kabataan, kabilang si Alvin, ay umupo sa harap ng kanilang mga mesa. Ngayon, lahat ay bibigyan ng 2 papel at isang brush. Sa sandaling tumunog ang boses ni Sheldon, ang mga sundalo ng Iron Blood Army ay namahaji ng mga papel at brush sa grupo ng mga kabataan. Para saan ang lahat ng ito? Karamihan sa mga kabataan ay natulala. Hindi kaya bago ang final test ng training, may written test na. Vice Commander, hindi ako masyadong nag-aral at kakaunting salita lang ang kaya kong magsulat. Kung written test, malamang hindi ko kaya. Sa sandaling ito, namula ang isang magulo ang ulo habang nagsasalita. Agad namang tumawa ang maraming tao. Sino bang nagsabi sa iyong bibigyan kita ng written test? Sa Cloud Continent, ang malalakas lang ang nirerespeto. Kahit na may pinakamataas na score sa written test, anong silbi nun? Bahagyang kumunat ang noo ni Sheldon. Hindi nakasulat na pagsusulit. Tapos ano yon? Bukod kay Alvin, lahat ng mga kabataan ay nakatingin kay Sheldon. Si Alvin lang ang nakatukod sa kanyang baba na parang may naisip siya. Ngayon, ipinamahagi ko ang mga papel at brush na ito sa iyo hindi para sa isang nakasulat na pagsusulit, ngunit para sa iyo na magsulat ng isang liham. O upang maging straightforward, gusto kong magsulat ka ng isang testamento. Sabi ni Sheldon sa malakas at malinaw na boses. Will. Sumulat ng testamento. Kaagad, namutla ang ekspresyon ng ilan sa mga kabataan. Ang ilan, gayunpaman, ay walang gaanong pagbabago sa kanilang mga ekspresyon dahil hindi sila nagulat. Tama na. Ngayon, bibigyan ko kayong lahat ng 1 oras para isulat ang inyong mga testamento. Maaari itong 1 o 2 testamento. Kapag natapos mo na, tiklupin ito at isulat ang pangkalahatang impormasyon ng tatanggap. Kung ikaw ay kasawiang palad at mawalan ng buhay, ibabalik ng ating Iron Blood Army ang iyong kalooban sa unang posibleng sandali, walang pakialam na sabi ni Sheldon, na may walang pakialam na ekspresyon. Naging minadali ang paghinga ng ilan sa mga kabataan. Kinuha nila ang kanilang mga brush ngunit hindi makapagsulat ng kahit ano sa mahabang panahon. Ang ilan sa mga kabataan, gayunpaman, ay nagsimula ng masiglang humawak ng kanilang mga brush. Isang testamento. Isang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin. May kailangan pa ba dito? Sa huli, nagsinungaling lang si Alvin sa mesa at umidlip. Patuloy na binibigyang pansin ni Sheldon si Alvin. Nang si Alvin ay nakahiga doon at umidlip sa halip na magsulat ng isang testamento, ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi namamalayan. Itong batang ito, confident ba talaga siya o mayabang? Pagkatapos ng lahat, ang misyon na inayos para kay Alvin ay maaaring ituring na pinakamahirap sa 29 na misyon.
Ang mga misyon na ito ay nahahati sa 3 baitang, at ang pinakamahirap ay ang kay Alvin ng walang pag-aalinlangan. Ito ay isang bagay na napagpasyahan lamang kagabi sa huling minuto. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay isang 5th level core formation martial artist, kaya kung ang misyon ay masyadong madali, malamang na maaari niyang tapusin ito nang nakapikit ang kanyang mga mata. Sa ibaba lamang ng misyon ni Alvin, mayroong 3 na medyo mahirap. Ito ay para sa iba pang 3 kabataan na nasa ika-4 na antas ng core formation stage, sina Lizardo, Hudson at Lucian. Ang natitirang 25 na misyon ay napakadali para kay Alvin at sa iba pang 3 kabataan, ngunit para sa natitirang 25 kabataan, ang kahirapan ay napakataas at maaaring magbanta sa kanilang buhay anumang oras. Makalipas ang 1 oras, kinolekta ng mga sundalo ng Iron Blood Army ang mga habili ng 28 kabataan. Si Alvin lang ang nilukot ang kandabulawang pirasong papel bilang bola at itinapon ito sa isang tabi. Samantala, napansin ng mga kabataang naruroon na si Alvin ay talagang hindi nagsulat ng testamento. Alvin, bakit hindi ka sumulat? Si Quentin, na nakaupo sa likod ni Alvin, ay hindi napigil ang magtanong. Bakit kailangan kong isulat ito? Tanong ni Alvin bilang ganti. Natigilan si Quentin. Oo, sa kakayahan ni Alvin, kahit si Henry, na nasa ika-8 antas ng core formation stage, ay pinatay niya. Bakit niya pakialam ang susunod na misyon? Hinamak ni Alvin na isulat ang sulat dahil may tiwala siya. Kailan kaya ako magiging sobrang kumpiyansa at may kakayahan pa akong maging mayabang? Napabuntong hininga si Quentin sa kanyang puso. Ngayong tapos na kayong lahat sa pagsusulat ng inyong mga testamento, magsisimula na ang misyon. Pagkatapos nito, susundan ninyong lahat ang kani-kanilang opisyal ng Iron Blood Army at aalis sa Iron Blood City. Dahil sa mahabang paglalakbay, bibigyan kanila ng briefing tungkol sa iyong mga misyon sa daan. Muling tumunog ang boses ni Sheldon. Agad na lumabas ang 4 na kapitan at 25 centurion sa likod ni Sheldon. Tulad ng hula ni Alvin, ang 4 na kapitan ayon sa pagkakasunod ay lumapit sa kanya, sina Lizardo, Hudson, at Lucian. Ang kapitan na dumating bago si Alvin ay isang pamilyar na mukha, si Kapitan Yanda. Kapitan, sir. Bahagyang ngumiti si Alvin habang sumasaludo. Tara na. Isang ngiti ang ibinalik ni Dave habang tumango bago mabilis na naglakad palayo. Bumalik kang buhay at sabay tayong uminom. Bago umalis, sumulyap si Alvin kay Ray at sa iba pa na may seryosong ekspresyon. Ito ay isang pangako. Tumango naman silang 3. Inalis ng 29 na opisyal ng Iron Blood Army ang mga kabataan sa Iron Blood City sa mga batch. Si Alvin ay tumakbo sa likod ni Dave at umalis sa Iron Blood City. Gayunpaman, ang direksyon kung saan siya umalis ay ang silangang daan. Hanggang sa silangan. Captain, sir, ang daan na ito ay patungo sa mga rehiyon ng Crow Summit Kingdom, tama ba? Hindi maiwasang magtanong ni Alvin. Tama ka. Ang iyong misyon sa pagkakataong ito ay tiyak na isasagawa sa Crow Summit Kingdom. Tumango si Dave. Alvin pupils constricted. Magsagawa ng misyon sa Crow Summit Kingdom. Baka gusto nilang pumatay siya ng tao. 116. Captain, ano ang misyon ko? Pagkatapos nilang makalayo sa Iron Blood City, hindi napigilan ni Alvin ang sarili na magtanong. Ang iyong misyon ay upang maging sanhi ng pagtatalo at ganap na pagkamuhian ng Black Armor Army ng Crow Summit Kingdom at ang Lancaster Clan. Namilog ang mga mata ni Dave habang dahan-dahan siyang nagsalita. Gayunpaman, sa kanyang puso, hindi napigilan ni Dave na mapabuntong hininga. Sa mga taong ito, ang kanilang Iron Blood Army ay hindi pa nasusubukan ngunit bumalik pa rin na walang dala. Kahit siya ay hindi alam kung bakit bibigyan ng commander ng ganoong misyon si Alvin. Sa abot ng kanyang pag-aalala, imposible para kay Alvin na makumplito ang misyon na ito. Black Armor Army. Lancaster Clan. Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin. Captain, pwede mo ba akong bigyan ng briefing tungkol sa kanila? Oo naman. Tumango si Dave at dahan-daang sinabi, sa pamamagitan ng pagsunod sa kalsadang ito, makakarating tayo sa Black Armor City ng Crow Summit Kingdom.
Ang Black Armor City ay katulad ng ating Iron Blood City, at ang Black Armor Army ay katulad ng ating Iron Blood Army. Kung tungkol sa Lancaster clan, ito ang pinakamalakas na clan sa Black Armor City, at palagi silang may magandang relasyon sa Black Armor Army. Bahagyang tumango si Alvin. Ipinagpatuloy ni Dave, ang Black Armor Army ay ang sinumpaang kaaway ng ating Iron Blood Army, at minsan ay natalo sila sa kamay ng ating Iron Blood Army. Habang nagsasalita siya hanggang sa puntong ito, bahagyang lumubog ang mukha ni Dave. Minsan, natarante si Alvin. Mula nang humadlang ang Lancaster clan sa hidwaan ng ating dalawang hukbo, ang ating Iron Blood Army at ang Black Armor Army ay palaging nasa pantay na tugmang sitwasyon, at mahirap i-demoralize muli ang Black Armor Army tulad ng dati. Halatang galit na galit si Dave habang nagsasalita. Karaniwan, ang mga kapangyarihan tulad ng isang angkan ay hindi makikialam sa hidwaan sa pagitan ng dalawang hukbo. Gayunpaman, dahil sa magandang relasyon sa pagitan ng Lancaster clan at ng Black Iron Army, bagamat hindi sila hayagang nakialam, palihim nilang hiniling sa mga amo ng kanilang pamilya na pumuslit sa Black Iron Army, kaya nagdulot ng matinding pagtaas ng lakas nito. Ito mismo ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pinakamalaking sakit ng ulo ang Iron Blood Army. Sumimangot si Alvin. Dahil ang Lancaster clan ay gumawa ng paraan upang tulungan ang Black Armor Army, ang relasyon sa pagitan nila ay hindi ganoon ka-simple, tama. Tumango si Dave. Of course. Ang Lancaster clan's patriarch at ang Black Armor Army's commander ay sworn brothers. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Naningkit ang mga mata ni Alvin habang nagtanong, Captain, kung hindi ako nagkakamali, sinubukan ng Iron Blood Army na buwagin ang Lancaster clan at ang Black Armor Army ngunit palagi silang nabigo, tama? Tama ka. Tumango si Dave. FK. Hindi napigilan ni Alvin ang kanyang sarili na magmura. Anong klaseng misyon ang ibinibigay mo sa akin? Pinapagawa mo sa akin ang isang bagay na hindi kayang gawin ng Iron Blood Army mo. Captain, sabihin mo sa akin ang totoo, sa tingin mo kaya kung magawa ang misyon. Sa aking personal na opinyon, ang pagkakataon na makumplito mo ang misyon ay napakaliit. Gayunpaman, sinabi ng commander na marahil ay magdadala ka ng isang paborebleng pagliko para sa amin. Binigyan ni Dave ng malalim na sulyap si Alvin. Hindi niya maipinta ang kanyang ulo kung bakit napakataas ng tingin ng commander sa kabataang ito. Yung commander. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Ang unang bagay na pumasok sa isip ay ang paghihiganti sa kanya ni Commander Heron, dahil nagdamdam siya sa kanya dahil sa pagtanggi sa kanyang alok na manatili sa Iron Blood Army at maging kahalili niya. Maaari ko bang tanggihan ang misyong ito? Tanong ni Alvin. Espesyal na inabisuhan ako ng commander na dahil sa mga espesyal na pangyayari ng misyon na ito, maaari mong tanggihan ito. Gayunpaman, mawawalan ka ng pagkakataong makakuha ng mga kwalifikasyon para mag-aral sa Paladin Academy dahil dito, sabi ni Dave. Hindi ba pwedeng lumipat ako sa ibang misyon? Sumimangot si Alvin. Hindi. Desididong nagsalita si Dave. Ito ang hiling ni Commander. Tumawa ng mapait si Alvin. Gusto mo bang tumanggi? Kung tumanggi ka, maaari tayong tumalikod at bumalik ngayon at maaari kang bumalik sa bahay, tanong ni Dave. Tingnan muna natin ang mga pangyayari. Kumikislap ang mga mata ni Alvin habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Kung nakita niyang wala ng pag-asa na makumplito ang misyon sa sandaling dumating siya sa Black Armor City, tatanggihan niya ito. Walang dahilan para sayangin ang kanyang buhay para lamang sa kwalipikasyong makapag-aral sa Paladin Academy. Sa anumang kaso, magiging 17 na lang siya sa loob ng ilang taon, kaya maraming pagkakataon sa hinaharap. Tumango si Dave. At the same time, parang may naisip siya. Tumingin siya kay Alvin bago nagtanong, Alvin, narinig ko na umasa ka sa isang inscription sa iyong espada para patayin si Henry. May kilala kang inscription master. Masasabi mo na. Noong bata pa ako, nakilala ko ang isang bastos na geezer na nakadamit parang pulubi sa isang kalye. Inihagis ko ang isang steamed bun para makakain niya at iniwan niya sa akin ang inscription na ito. Sa kasamaang palad, hindi ko na napagtanto na siya pala ay isang inscription master, kung hindi ay kinuha ko siya bilang aking master. Si Alvin ay nagsalita ng walang kaparereka na buntong hininga.
Ang swerte mo talaga. Ang mga sulok ng bibig ni Dave ay kumaibot. Gayunpaman, hindi siya nag-alinlangan sa sinabi ni Alvin. Narinig na niya noon ang tungkol sa kung paano kakaiba ang ugali at libangan ng Inscription Masters. Sina Alvin at Dave ay nagudyok sa kanilang mga kabayo ng napakabilis mula sa Iron Blood City ng Crimson Sky Kingdom hanggang sa Black Armor City ng Crow Summit Kingdom, ngunit kahit na tumagal sila ng 3 buong buwan upang makarating doon. Ang Black Armor City ay isang lungsod na sumasakop sa isang lugar na katulad ng malawak sa Iron Blood City. Kung titingnan ito mula sa malayo, tila isang mabangis na hayop na nag-hibernate doon, at isang mabangis na kapaligiran ang bumungad sa kanyang mukha. Matapos makapasok sa Black Armor City, ang grupo ni Alvin ng dalawa ay nakahanap ng isang inn. Maaari ka lang umasa sa iyong sarili para sa mga sumusunod na bagay. Kung sa tingin mo ay hindi mo ito magagawa, maaari kang sumuko sa misyong ito at direktang bumalik. Matapos iwanan si Alvin nitong huling talumpati, pumasok si Dave sa kanyang silid. Sa mga susunod na araw, wala ni isang anino ni Dave na matagpuan. Sa mga ilang araw na ito, lumipat si Alvin sa iba't ibang restaurant upang subukang alamin ang tungkol sa balita ng Black Armor Army at ang Lancaster Clan. Noon lang niya nalaman na hindi lang ang Patriarch ng Lancaster Clan at ang Black Armor Army's commander ang sinumpaang magkakapatid, maging ang kanilang mga anak ay matalik na magkaibigan. Sobrang close nila sa isa't isa, to the point na madalas nilang tinatawag ang isa't isa ng kapatid. Anong Bulls team mission ito? Sumimangot si Alvin at naghanda na bayaran ang kanyang bill bago umalis sa restaurant para hanapin si Dave para sumuko sa misyon. Sa sumunod na sandali, gayunpaman, huminto ang kanyang mga galaw dahil naakit siya sa talakayan mula sa mesa hanggang sa kanyang tagiliran. Ang babae na inamin ng young patriarch ng Lancaster Clan ay talagang maliwanag at maganda ang hitsura. Halos mawala ang aking kaluluwa sa isang sulyap lamang. I heard about it as well. Di umano, gabi-gabi siyang tumatakbo sa kwarto ng concubine na iyon at hindi man lang nakikialam sa asawa niya. The true epitome of the saying if my body should perish, girls I'll still cherish. Ang taong nagsalita ay walang anumang intensyon ng magsalita siya, ngunit ang taong nakarinig nito ay nagsingit ng kanyang sariling intensyon dito. Siguro ito na ang pagkakataon. Isang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin nang may lumabas na plano sa kanyang puso. Nitong mga nakaraang araw, narinig niya ang tungkol sa anak ng commander ng Black Armor Army, si Jay, na hindi makontento kung walang babae gabi-gabi at magtutungo sa Spring Breeze House ng lungsod para magsaya tuwing ibang araw. Si Jay ay 19 sa taong ito at may ordinaryong likas na talento, ngunit ang kanyang paglilinang ay nasa ika-4 na antas ng core formation stage. Naiisip niya kung gaano kataas ang inaasahan ng kanyang ama, ang commander ng Black Armor Army, sa kanya. Sa malalim na gabi, 2 lasing na figure ang lumabas sa isang restaurant. Kelso, kanina ka pa na-etrap ng concubine mo na iyan, at ang tagal mo nang pumunta sa Spring Breeze House kasama ako. Paano kung yayain ka nitong kapatid mong magsaya sa Spring Breeze House ngayong gabi? Would you do me the favor? Nanginginig ang katawan ni Jay habang nagsasalita. Oo naman. Sinong nagtanong na maging kapatid kita? Hahayaan kong mag-isa ang munting succubus na yan ngayong gabi. Tara na. Si Kelso Lancaster, na kilala rin bilang young patriarch ng Lancaster Clan, ay pumunta sa Spring Breeze House kasama si Jay. Sa di kalayuan, sa 2 sulok, isang figure ang nagtago sa loob ng bawat sulok. Nagtago sila sa dilim ng gabi bago naglaho. Nakatayo si Alvin sa balcony ng isang penthouse sa Spring Breeze House habang nakatingin siya sa malayo sa 2 figure na papaalis, at iniisip sa kanyang puso, mukhang ang Lancaster Clan's Patriarch at ang Black Armor Army's Commander ay parehong pinahahalagahan ang kanilang mga anak. Well, ang isa ay nag-iisang anak at ang isa ay nag-iisang anak na lalaki. Young Master, matagal na kitang hinihintay. Bakit hindi ka pa dumarating? Isang kaakit-akit at magandang patutot ang yamakap kay Alvin mula sa likod at bumuga ng hangin sa gilid ng kanyang mga tainga. Kung siya ay tinutokso ng isang babaeng may magandang hitsura na tulad nito sa anumang oras, tiyak na parusahan, siya kaagad ni Alvin, ngunit ngayon ay mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat harapin. Naghagi si Alvin ng 100 pilak sa babae.
I'm not interested tonight. Kunin mo at bumili ng makeup. Salamat, young master. Napangiti ang babae sa tuwa at matinong binawi ang sarili. Kung gayon hindi ko iistorbahin ang young master. Hindi nagtagal, sumilip si Alvin sa isa pang silid at itinago ang sarili sa itaas ng kama. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang isang lalaki at babae. Young Master J, ang tagal na nang huli mong makipaglaro sa akin. Unti-unting tumunog ang mapang-akit na boses ng babae. My good little Red, I'll proper play with you right now. Tumunog ang mga tunog ng paghuhubad ng damit at halo-halong tunog ng nagmamadaling paghinga. Hindi nagtagal, niyakap ni Jay ang pute sa kama. Ah! Napansin ng prostitute si Alvin na gumapang sa tuktok ng kama na parang gagamba, ngunit isang sulyap lang, at natakot siya hanggang sa namutla ang kanyang mukha at napasigaw siya. Little Red, hindi ko pa nasisimulan. Ano ang sinisigaw mo? Hindi pa rin natatanto ni Jay ang panganib na bumababa sa kanya at patuloy na pinakiramdaman ang kalapitang mababa ang lipad. Whoosh! Gumalaw si Alvin at direktang pinaalis si Jay. Sir, patawarin mo ako, patawarin mo ako. Mapatla ang mukha ng puta habang nagmamadaling nagsusumamo. Whoosh! Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at itinapon ang isang stack ng pilak sa patutot bago walang pakialam na sinabi, isa kang matalinong tao. Kunin mo itong pilak at tabyusin ang iyong sarili bago umalis ng lungsod ngayong gabi. Kung hindi, malamang na mawalan ka ng buhay. Itinaas ni Alvin si Jay pagkatapos niyang magsalita at nawala sa harap ng puta. Namumula ang mukha ng puta habang binibilang ang pilak sa kanyang kamay bago sumigaw, 100,000 pilak. Kahit na nagtrabaho siya sa Spring Breeze House sa buong buhay niya, hindi pa rin siya makakakuha ng ganoong kalaking pera. Huminga siya ng malalim, kinagat ang kanyang mga ngipin, at nagdesisyon. Siya ay tatubusin ang kanyang sarili at aalis sa Black Armor City ngayong gabi. At dahil dito kaya niyang itago ang kanyang pagkatao at mamuhay ng matiwasay. Sa kalaunan ay nagpakasal pa siya sa isang matapat na lalaki. Makalipas ang ilang taon, pagkatapos niyang magkaroon ng mga grupo ng mga bata, hindi pa rin niya mapigilan ang sarili na alalahanin ang kabataang nakadamit ng violet na nagpabago sa buong buhay niya noong gabing iyon. Pagkatapos kunin ni Alvin si Jay, sumilip siya sa Lancaster Clan Estate. Walang kahirap-hirap na pinatay ni Alvin ang babae ni Kelso bago inihagis si Jay sa kama at tinanggal ang mga damit sa kanilang magkabilang katawan. Ang ganda niya talaga. You don't deserve to get her. Sinulyapan ni Alvin ang babae ni Kelso bago ilipat ang kanyang tingin kay Jay saglit. Saka lang siya umalis. Hindi nagtagal pagkaalis ni Alvin, nagising si Jay na nahihilo. Anong nangyayari? Bago pa niya maisip ang nangyari, naramdaman niya ang makinis, mala-jade na katawan sa ilalim niya, at ang kanyang paghinga ay agad na naging mabigat habang idiniin niya ang sarili sa kanya. Little Red, sasama na ako. 117. Spring Breeze House. Sa isang liblib na silid, ang mabigat na paghinga ng isang lalaki at babae ay umalangaw-ngaw mula sa loob. Biglaan. Umuungol. Nagpalabas si Kelso ng mahinang dagandong na parang mabangis na hayop bago bumagsak sa katawan ng pute sa pagod. Kelso. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang pumasok sa silid. WHO. Natakot si Kelso to the point na nanlamig ang katawan niya, at nanginginig na rin ang pute na nasa ilalim niya. Nakasandal si Alvin sa labas ng bintana habang tinatimad niyang sinabi, Kelso, malamang hindi mo pa rin alam na pinagtaksilan ka ng iyong kapatid, tama ba? Sino ka? Anong ibig mong sabihin? Bahagyang nadistorbo ang mukha ni Kelso habang dahan-daang bumaba ng kama at naglakad patungo sa bintana. Hindi mo ba malalaman kung nagmamadali kang umuwi at tingnan mo ngayon? Sok-sok! Niloko ka ni Jay na pumunta sa Spring Breeze House at pagkatapos ay siya mismo ang nagpunta para makipagsayaw sa iyong asawa. Tinapos ni Alvin ang kanyang pangungusap at agad na umalis. May importante pa si dapat asikasuhin. Binuksan ni Kelso ang bintana, ngunit ang tanging nakita niya ay isang figure na naglalaho sa di kalayuan, dahilan upang hindi niya namamalayan na sumimangot. Huminga ng malalim si Kelso at nagbihis bago pumunta sa katabing kwarto para hanapin si Jay. Ngunit napansin niyang wala roon si Jay at nawala ng walang bakas.
Isang masamang premonition ang lumitaw sa kanyang puso. Jay. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Kelso. Bagamat nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Jay, hindi ito sa lawak ng pagsusuot ng parehong damit o pagbabahagi ng parehong babae. Maaliwalas at walang bituin ang kalangitan sa itaas ng Lancaster Clan Estate. Tumakbo si Kelso sa estate, dumiretso sa patio na tinitirhan ng kanyang concubine. Sandali lang nandito si Kelso bago mabilis na tumakbo ang 3 kabayong pandigma at lumapit sa main door ng Lancaster Clan Estate. Isang balbas na lalaki na nakasuot ng magaan na baluti at sinusundan ng 2 general ay bumaba sa kanyang kabayo at pumasok sa Lancaster Clan Estate. Commander, Sir. Nagmamadaling sumaludo ang mga miyembro ng Lancaster Clan nang makita ang balbas na lalaki. Ang lalaking ito ay ang commander ng Black Armor Army, isang pag-iral na katulad ng lokal na tyrant ng Black Armor City. At siya pa nga ang sinumpaang kapatid ng Lancaster Clan's patriarch. Saan nakatira ang concubine na pinapasok ng young patriarch mo kamakailan? Parang kulog ang boses ng may balbas na lalaki habang nakatingin sa isa sa mga disipulo ng Lancaster Clan. Ang mukha ng alagad ng Lancaster Clan ay namutla, pagkatapos ay itinuro niya ang hilaga. Pangunahan. Umirap ang lalaking may balbas, at bahagyang bumilis ang kanyang paghinga. Ngayon lang siya nakatanggap ng balita na ang kanyang anak ay may pagkano ng isang tao at may banta sa kanyang buhay. At dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip at nagdala ng 2 vice commander bago sumugod. Sa sandaling ito, sa labas ng napakaitim na silid. Isang figure ang pumasok sa looban bago sinipa ang pinto at pumasok sa silid. Bang! Bumukas ang pinto ng kwarto na ikinagulat ng lalaki at babae sa loob ng kwarto. Sino ba kasing matapang namang istorbo sa tulog ko? Isang pamilyar na boses ang tumunog, dahilan upang ang taong sumipa ng pinto, sa madaling salita, ang katawan ng young patriarch ng Lancaster Clan, si Kelso, na parang tinamaan ng kidlat. Nang magsindi siya ng kandila at makita ang hubot-hubad na pare sa kama, namumula ang kanyang mga mata nang sumigaw siya sa mabangis na boses, "Jay, kasuklam-suklam na basura." Nang mapansin ni Jay ang hitsura ni Kelso, medyo magulo ang ulo niya. Ngayon lang niya napansin na wala na siya sa Spring Breeze House. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang tumingin, at ang magandang dalaga na nagtago ng nanginginig sa sulok ng kama at tumingin sa kanya ng may takot, hindi ba't siya mismo ang inamin kamakailan ni Kelso? Ngayon lang siya nagpapahayag ng sarili sa ibabaw nitong babae. Pakiramdam niya ay bahagyang namamanhid ang kanyang anit. Anong nangyayari? Napatingin si Jay kay Kelso nang may gulat. Kuya, hindi ito kung ano ang iniisip mo. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Kahit ako ay hindi alam kung paano ako nakapasok sa silid ng iyong asawa. Hindi pagkakaunawaan. Lumubog ang mukha ni Kelso habang umaakyat ng 2 hakbang at direktang hinayla si Jay mula sa kama. Bang! Inilapat ni Kelso ang kanyang kamao, na naging sanhi ng pagluwa ni Jay ng isang subo ng dugo sa sahig. May ilang mga sirang ngipin pa nga na naghalo sa loob. Nagalit din si Jay. Pinutol niya ang kanyang kamao at pinaalis si Kelso. Kelso, you actually dare to strike me. Not to mention this is a misunderstanding, even if it is not, I have killed your woman and you should be honored. Kung hindi dahil sa ating Black Armor Army, ang Lancaster Clan mo kaya ang #1 clan sa Black Armor City. Malamig at walang malasakit ang boses ni Jay, at ang halo-halong lamig sa loob. Good. Good. Jay, papatayin kita ngayon. Muling sumugod si Kelso at nagsimulang labanan si Jay gamit ang kanyang nagngangalit na origin energy. Gayunpaman, pareho silang pare-pareho at hindi matukoy ang kataasan sa loob ng maikling panahon. Young Master. Sa sandaling ito, nang si Kelso ay pinilit na umatras ni Jay, isang boses ang tumunog. Mabilis na pumasok ang isang attendant na nakasuot ng mga katulong ng Lancaster Clan at magalang na ipinasa ang wallet sa kanyang kamay kay Kelso. Hindi na ito inisip ni Kelso at kinuha ang wallet sa kanyang kamay, pagkatapos ay ibinuhos niya dito ang kanyang origin energy at hinampas ito kay Jay. Paf! Kelso, baka iniisip mo na maaari kang gumamit ng wallet para talunin. Idinikit ni Jay ang kanyang kamao patungo sa wallet.
Gayunpaman, hindi pa niya natatapos ang kanyang pangungusap nang ang isang hibla ng madilim na kulay abo na puwersa ay lumabas mula sa walis. Ito ay parang 1,000 pound na martilyo habang ito ay dumudulas patungo sa kanya. Napatalsik ng puwersa ang kanyang kamao at nagpatuloy ang nakakatakot na lakas sa loob at diretsyong nabasag sa kanyang ulo. Splash! Tumalsik ang utak sa buong mukha ni Kelso, dahilan para mapatulala siya. Napatingin siya sa walis na nasa kamay niya na para bang halimaw ang tinitingnan niya. That was an offense inscription. Who the heck are you? Sa sandaling ito, tila may naintindihan si Kelso nang lumingon siya. Ngunit ang napansin niya ay nawala na ang lalaking dumaan sa kanya ng walis. Napagtanto niya na siya ay may puka na laban, at ang lahat ng ito ay isang bitag lamang. Sa sandaling ito, nakita ng asawa ni Kelso ang putol-putol na bangkay ni Jay at natakot hanggang sa sumigaw bago nahimatay. Huminga ng malalim si Kelso. Alam niyang kahit anong mangyari, hindi makakalat ang nangyari dito. Kung malalaman ito, ang kanyang Lancaster clan ay tiyak na magderanas ng galit ng Black Armor Army na maaaring makapinsala sa sigla ng angkan. Kung talagang lalabas ang Black Armor Army patungo sa Lancaster clan, hindi iyon katawa-tawa. Nang pikalmayan niya ang sarili at palihim na niyang haharapin ang bangkay ni Jay. Lin. Isang dagandong ng galit na parang sumasabog na kulog ang naging dahilan ng pagkamutla ng ekspresyon ni Kelso. Ang boses na ito ay isang boses na sobrang pamilyar ni Kelso. Bakit siya pupunta dito? Sa ilang sandali, naramdaman ni Kelso ang isang alon ng kawalang kakayahang lumakas sa kanyang puso, nang mapagtanto niya na ang taong gumawa ng bitag na ito ay sadyang pinilit siya sa kalsadang ito upang mapahamak. Tito Lay, pakinggan mo ako. Itinapon ni Kelso ang walis na puno ng dugo at tumingin sa balbas na lalaki sa kanyang harapan. Kelso, ang ginawa lang ng anak ko ay paglaruan ang asawa mo. Pinatay mo talaga ang anak ko para sa isang babae. Mamatay ka. Sa isang estado ng paputok na galit, ang may balbas na lalaki, o sa madaling salita, ang commander ng Black Armor Army, ay hinampas ang kanyang kamao na nagdadala ng lakas ng unos. Kuya Lay, maawa ka. Sa sandaling ito, isang figure ang umilo na parang bugzo ng hangin ngunit pinigilan ng dalawang Black Armor Army Vice Commander. Bang! Ang pag-atake ng balbas na lalaki, na naglalaman ng kanyang galit, ay bumuka sa ulo ni Kelso. Anak ko! Ang kadadating lang ay walang iba kundi ang Lancaster clan's patriarch. Ang pagkakita sa kanyang anak na pinatay gamit ang sariling dalawang mata ay naging dahilan ng kanyang galit. Pinasabog niya ang dalawang Black Armor Army Vice Commander at sinimulan niyang labanan ang balbas na lalaki. Hindi nagtagal, naalarma ang buong Lancaster clan, at walang nakapansin na habang nagkakagulo ang Lancaster clan estate, tahimik na umalis ang isang clan servant. Tapos na. Matapos habarin ang damit ng katulong, ang katawan ni Alvin ay kumikislap na parang espiritong ahas at nawala sa dulo ng kalsada. Alam niyang maayos na natapos ang kanyang misyon. Matapos bumalik sa ina at maligo, umupo si Alvin na naka-cross-legged sa kanyang kama at sinimulang lagyan ng origin energy ang kanyang fleshly body. Biglaan. Crackle-crackle. Sa isang kisap mata, malinaw na nararamdaman ni Alvin ang mga kalamnan at buto sa kanyang katawan na sumasailalim sa metamorphosis. Katulad nito, ang kanyang katawang laman at dugong buhay ang nakumpleto ang huling tempering. Ito. Si Alvin ay may kaaya-ayang nagulat na ekspresyon dahil hindi niya inaasahan na makukumpleto niya ang ikatlong antas ng core formation stage ng fleshly body tempering sa oras na ito. Bahagyang naikuyong ni Alvin ang kanyang mga kamao. Whoosh! Sa itaas niya, 6 na sinaunang mammoth na silhouette ang namuo. At ito lang ang lakas ng laman ng katawan ni Alvin. Whoosh! Nang gamitin din ni Alvin ang kanyang origin energy, 3 pang sinaunang mammoth na silhouette ang lumitaw sa itaas niya. Sa kasalukuyan, nagawa niyang gamitin ang lakas ng 9 na sinaunang mammoth. Napakagandang sorpresa sa hindi inaasahang pagkakataon. Una ay natapos ko ang misyon, at ngayon ay nasira ang aking lakas. Isang napakatalino ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin. Sa malalim na gabi, nakatulog si Alvin. Kinabukasan, ang tunog ng pagkatok ng pinto ay nakagambala sa matamis na panaginip ni Alvin. Binuksan niya ang pinto para lamang pumasok si Kapitan Dave ng tahasan.
Tumingin siya kay Alvin, na inaantok pa, na may kakaibang ekspresyon. Ikaw. Paano mo nagawa? Kaninang umaga, nabalitaan ni Dave ang tungkol sa nangyari sa Lancaster clan kagabi, ang pangunahing kaganapan na naging sanhi ng pagyanig ng buong Black Armor City. Ang tatlong dakilang commander ng Black Armor Army ay pawang nasugatan ng husto ng mga matatanda ng Lancaster clan, samantalang ang Lancaster clan patriarch ay muntik ng mapatay. Matapos ang hindi mabilang na mga pagtatanong, sa wakas ay nalaman niya ang mga pasikot-sikot ng bagay na ito. Lahat ng nangyari ay nagmula sa hidwaan sa pagitan ng anak ng Black Armor Army's commander at ng Lancaster clan's patriarch. Sa ganang kanya, napuno ito ng mga kaduda-dadang punto, kaya sa unang pagkakataon, naisip niya si Alvin. Ano? Paano ko ginawa ano? Tanong ni Alvin habang humihikab. Don't act stupid. Anong nangyari sa Lancaster clan kagabi? Don't tell me na hindi mo alam, panlilibak ni Dave. Kaya ang bagay na iyon. Inalis ni Alvin ang kanyang ulo bago ito umiling. Maliit na bagay lang at hindi man lang karapat-dapat na banggitin. Maliit na bagay. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Dave, habang iniisip niya kung sinasadya ba iyon ng kabataang nasa harapan niya. Ang kanilang Iron Blood Army ay nagplano ng maraming taon ngunit hindi nagawang maging sanhi ng pagbagsak at pagiging magkaaway ng Lancaster clan at Black Armor Army, ngunit ngayon ay natapos na ito ng kabataang ito sa kanyang harapan ngunit isang gabi lang. Tumingin si Alvin kay Dave habang nagtanong, tama, ang aking misyon ay itinuturing na kumpleto, tama ba? Nakumpleto na. Tumango si Dave, pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata na may bakas ng kuryosidad. Paano mo talaga ginawa? Halos ipinaliwanag ni Alvin ang buong pangyayari. Matapos marinig ang buong kwento, hindi mapigilan ni Dave na maantig dahil hindi niya akalain na ang kabataang ito ay magkakaroon ng ganoong kakayahan sa pagplano. Nakagawa siya ng napakaraming gulo sa pamamagitan lamang ng paggamit ng asawa ni Kelso. Higit sa lahat, ang buong bagay ay naisagawa ng perpekto at masasabi ring walang kamali-mali. Marahil ay may mga hinala si Kelso, ngunit hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong magpaliwanag bago nilipol ng commander ng Black Armor Army, na nagdadalamati sa pagkawala ng kanyang anak. There's something I can't get wrapped head around. Kahit na mas galit si Kelso, hindi naman siguro niya hahayaang patayin si Jay para sa isang concubine, di ba? Tumingin si Dave kay Alvin na may nagbabagang tingin. Talaga. Kahit galit na galit siya noon, wala naman siyang balak na patayin siya. Tumango si Alvin. Paano mo nagawa? Si Dave ay may mukha na puno ng pag-asa. Secret. Nagkibit balikat si Alvin bago naligo at nagpalit ng damit. Ikaw. Bahagyang nairita si Dave, ngunit nagkataon na hindi siya nakagawa ng anumang aksyon laban kay Alvin, at kaya napatawa na lamang siya ng mapait. 118. Habang papalabas sina Alvin at Dave sa Black Armor City, nakita nila ang mga sundalo ng Black Armor Army na nagpaparada patungo sa Lancaster clan estate na may tindig na tila isang madilim na ulap na bumabagsak sa lungsod at nagbabantang matabyunan ito. Pakiramdam ko, medyo malayo ang narating ko. Pinaandar ni Alvin ang kanyang kabayo at hinimas ang kanyang ilong na nahihiya. Inilibot ni Dave ang kanyang mga mata kay Alvin. Hindi ba ito ang lahat ng iyong ginagawa, bata? Kung gusto mong pag-usapan ang nagpasimuno ng lahat ng ito, tiyak na hindi ako iyon, tama. Wala akong hinaing sa Black Armor Army o sa Lancaster clan, at sa gayon ay walang dahilan para mahuli sila. Hindi ba't ang Iron Blood Army mo ang humiling sa akin na tapusin ang Boosty mission na ito? Napakahirap ngunit walang pasasalamat na trabaho. Ungol ni Alvin. Let's go. Since the matter settled, the commander will be supposedly be relieved. Ang boses ni Dave ay katatapos lamang umalangaw-ngaw ng itakbo ni Alvin ang kanyang kabayo pasulong, na iniwan ng isang mukha na puno ng alikabok para kay Dave. Itong batang ito. Umirap si Dave bago siya naabutan. Sa daan, pinasulong ng dalawa ang kanilang mga kabayo at nagsimula sa isang 3 buwang paglalakbay. Sa kasalukuyan, dahil tapos na ang misyon, binagalan nina Alvin at Dave ang kanilang bilis at malayang naglakbay patungo sa Iron Blood City ng Crimson Sky Kingdom.
Sa daan, nanatili sila sa mga inang ilan sa maliliit na bayan at nakaranas ng iba't ibang lokal na kaugalian at gawain. Pagkatapos lamang ng 5 buwan ay nakarating sila sa isang maliit na bayan malapit sa Iron Blood City. Magpapahinga tayo dito magdamag, at darating tayo bukas pagkatapos ng isang araw na paglalakbay, sabi ni Dave kay Alvin. Tumango si Alvin habang tumatakbo silang dalawa sa maliit na bayan. Sa tuwing papasok siya sa maliliit na bayan na ito, mararamdaman ni Alvin na parang bumalik siya sa Fresh Breeze Town, dahil ang mga maliliit na bayan na ito ay katulad ng sukat sa Fresh Breeze Town. Captain, may ilang inn kanina na mukhang maganda. Napansin ni Alvin na dinala siya ni Dave hanggang sa maliit na bayan at binaliwala niya ang lahat ng inn sa daan. Hindi tayo tutuloy sa isang inn ngayong gabi. Ngumiti si Dave. Ngayon nananatili sa isang inn. Natigilan si Alvin. Ito ang Solitary Goose Town, at ito rin ang aking bayan. Ang mga mata ni Dave ay kumislap na may bakas ng init. Bahagyang nagulat si Alvin. Sa sandaling ito, ang isang fleet ng mga bagon ay parang lumalangoy na dragon habang ang mabigat na hanay ay pumasok sa bayan. Ang mga bagon na ito ay may ilang hole na inilagay sa kanila, ngunit walang mabangis na hayop o mabangis na hayop na nakalock sa loob. Sila ay inookupahan ng mga tao. Ang mga taong ito ay nakadamit tulad ng mga pulubi ngunit napakabangis. Naglabas sila ng pakiramdam ng kawalang awa mula sa pagitan ng kanilang mga kilay at halatang hindi mga ordinaryong tao. May mga halatang tatak sa mukha ng mga taong ito. Ito ay... Hininto ni Alvin ang kanyang kabayo at tumingin. Ito ang mga alipin na tinipon ng Collins clan mula sa labas. Karaniwan silang nagbebenta ng ilan sa Solitary Goose Town bago tumungo sa County City. Ang Collins clan ay may magandang relasyon sa County Governor's Estate ng County City, dahan-daang sabi ni Dave. Sa sandaling ito lang. Dave. Ang lalaking nangunguna sa fleet ng mga bagon ay tumakbo bago ihinto ang kanyang kabayo sa harap ni Dave. Agad na huminto ang buong fleet ng mga bagon. Harley, ikaw talaga ang humawak ng personal. Ngumiti pabalik si Dave sa pamilyar na paraan. Dave, ang tagal mo nang hindi bumabalik. Umunlad na ang iyong cultivation, tama. Kapag tapos na akong ipadala ang mga alipin na ito, pupunta ako sa iyong clan mo para bisitahin ka, at hindi ko magagawa ng hindi makipag-sparring sa iyo. Tumawa si Harley. Kung gayon kailangan mong gamitin ang iyong oras ng matalino. Aalis ako bukas ng umaga. Natawa din si Dave. Ha! Biglang sumimangot si Alvin. Napansin niya na ang isang medyo matatag na figure sa loob ng isa sa mga kulungan ay nakatingin sa spatial ring sa kanyang kamay. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at ang kanyang tingin ay naglabas ng hindi mapigil ang pagkabalisa. Nakilala niya itong spatial ring. Napatulala si Alvin. Mahirap para sa kanya na isipin kung paano nakilala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang spatial ring na ito, na pagmamayari ng young sect leader ng Boundless Sect ng Azure Forest Imperial Kingdom. Biglang, malinaw na nakita ni Alvin na may halatang itim na pattern sa leeg ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang pattern na ito. Ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay nag-flash sa isip ni Alvin. Origin Silang Parasite. Ang mga mag-aaral ni Alvin ay naghihigpit dahil alam niya ang kahulugan na kinakatawan ng pattern na ito. Gayunpaman, lohikal na imposibleng lumitaw sa Crimson Sky Kingdom ang isang parasitic poison na nangangailangan ng napakataas na kasanayan upang lumikha. Ang Origin Silang Parasite ay isang parasitic poison na tatatak sa origin energy ng isang tao. Kahit na ang isang void stage powerhouse ay mahahawaan nito kapag nahuli, at kapag na-infect, ang origin energy ng buong katawan ay may seal, na mag-iiwan lamang sa biktima ng isang cultivation sa ika-9 na antas ng body tempering stage. Boundless Sect. Nang mapansin ang mabangis na tingin ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatingin sa kanya, binigkas ni Alvin ang dalawang salitang ito. Agad namang nanginig ang katawan ng nasa katanghaliang gulang at naglabas ng excitement ang mga mata nito. Talagang galing siya sa Boundless Sect. Nanginig ang puso ni Alvin. Dave, sino ito? Samantala, ang tingin ni Harley ay bumaba kay Alvin.
Siya si Alvin. Siya ay miyembro ng Genius Camp ngayong taon. Naipasa na niya ang huling pagsusulit at nakuha na ang mga kwalifikasyon para makapasok sa Paladin Academy, kaya malapit na siyang maging estudyante ng Paladin Academy. Nakangiti si Dave habang nagsasalita. Si Harley ay biswal na naantig at isang magiliw na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kuya Alvin, ako si Harley Collins. Paano kita haharapin? Ngumiti si Alvin ngunit hindi niya alam kung paano niya haharapin si Harley. Tawa ng tawa si Harley. Brother Alvin, if you don't mind, then call me Big Brother Collins. How about it, Kuya Collins? Binati ni Alvin bago nagtanong, Kuya Collins, saan mo nakuha ang lahat ng mga aliping ito na dinadala mo? Nakangiting sabi ni Harley, ang aming mga paninda ay binili mula sa ibang mga kaharian. Karamihan sila ay mga bilanggo ng digmaan at mga gala. Binili ang kanilang stock. Nakaramdam ng kalungkutan si Alvin para sa mga aliping ito. Halatang tao sila ngunit kinuha bilang paninda. Kuya Collins, noon pa man ay gusto kong bumili ng alipin ngunit wala akong mga koneksyon. Siguro kung maaari akong bumili ng isa mula sa iyo. Sinisiyasat ni Alvin. Brother Alvin, tinatrato mo akong parang estranghero. Not to mention the friendship between me and your captain as we grew up, we became friends at our first meeting, and it makes me feel considerably warm. Just take any one of these slaves as a meeting gift from your big brother Collins, bukas palad na sabi ni Harley. Sa abot ng kanyang nakikita, dahil nakuha ni Alvin ang mga kwalifikasyon para makapasok sa Paladin Academy, ang kanyang pambihirang likas na talento ay kitang-kita mula sa kanyang murang edad na 17. Kapag nakapagtapos na siya sa Paladin Academy, tiyak na walang hangganan ang kanyang kinabukasan. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na makipagkaibigan sa gayong tao sa hinaharap. Ngayon, gayunpaman, ito ang tiyak na pinakamahusay na oras upang gawin ang isang pabor kay Alvin, at marahil sa hinaharap ay magbibigay ito sa kanya ng mas malaking pabor. Salamat, Kuya Collins. Hindi ito tinanggihan ni Alvin at sadyang hinikayat ang kanyang kabayo palapit sa mga kulungan. Ang lahat ng mga alipin ay tumingin kay Alvin na may malamig at walang malasakit na mga tingin, na tila walang ibang hinihiling kundi ang gutiin siya. Kukunin ko siya. Sa kalaunan ay itinuro ni Alvin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na maaaring mula sa Boundless Sect. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Harley habang paalala, Brother Alvin, ang aliping iyon ay nasa ika-9 na antas lamang ng body tempering stage at ang pinakamura sa grupong ito ng mga alipin. Bakit hindi ka pumili ng isa pa? Paano naman ang aliping iyon na nasa ika-5 antas ng core formation stage? Isa ito sa mga dekalidad na batch ng mga alipin dito. Kuya Collins, ayos lang ang isang ito. Bibigyan mo ako ng regalo sa pagpupulong. Paano kita sasamantalahin? Ngumiti si Alvin. Haha. Kapatid na Alvin, diretso kagaya ng inaasahan. Kapag natapos ko nang ayusin ang lugar para sa mga aliping ito, dadalhin ko siya sa Yang Clan. Matalim ang tingin ni Harley kay Alvin, habang ang kanyang pakiramdam na hindi simple ang kabataang ito ay lalong lumalim. Nagpaalam si Harley kay Dave bago umalis. Alvin, may kakaiba ba sa aliping iyon? Tumingin si Dave kay Alvin na may bahagyang kaina-hinalang ekspresyon. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Alvin, Captain, ano sa tingin mo ang maaaring maging espesyal sa aliping iyon? Hindi ba't isa lang itong 9th level body tempering slave? Haha. I just think it's strange that you would be so sensible. Tumawa ng malakas si Dave. Mukhang ba ako ang tipo ng tao na naghahangad ng maliliit na pakinabang? Hindi nakaimik si Alvin. Mukhang hindi ka. Mas katulad niyan. Palagi kang isa. Nang gabing iyon, nanatili si Alvin sa Yang Clan. Noon lang nalaman ni Alvin na ang Yang Clan na pinanggalingan ni Dave ay isa talaga sa 3 dakilang angka ng Solitary Goose Town. Ang Collins Clan na pinanggalingan ni Harley ay isa rin sa 3 dakilang angka ng Solitary Goose Town. Bukod dito, nalaman ni Alvin ang isa pang bagay. Ang asawa ng gobernador ng county ng Swallow Mountain County ay talagang nakatatandang kapatid ng patriarch ng Collins Clan.
At si Sydney, na naputol ang braso, ay tiyak na pamangkin ng patriarch ng Collins clan. Si Harley, sa kabilang banda, ay ang nakababatang kapatid ng patriarch ng Collins clan, at tiyuhin ni Sydney. Talagang hindi maiiwasan ng isang tao ang kanilang mga kaaway. Matapos malaman ang lahat ng ito, hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga. Kung alam ng Sydney na iyon na hindi lang ang kanyang tiyuhin ay sobrang magalang sa akin ngunit binigyan pa ako ng isang alipin, iniisip ko kung ano ang kanyang mararamdaman. Malamang ay dumura siya ng dugo dahil sa galit. Ang puso ni Alvin ay kumikislap sa isang masamang kaisipan. Young Master Alvin, hinihiling ng pangalawang master ang iyong kumpanya. Sa sandaling ito, ang boses ng katulong na babae ay pumasok sa silid. Mukhang dumating na si Harley. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Ang pangalawang Panginoon na binanggit ng alilang babae ay tiyak na si Kapitan Dave na nakababatang kapatid din ng Yang Clan Patriarch. Sa audience hall ng Yang Clan, nakita muli ni Alvin si Harley, at kasama niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na pinili ni Alvin kanina. Pagkatapos maglinis at magpalit ng damit, tila na-refresh ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gayunpaman, ang tatak sa kanyang mukha ay walang alinlangan na nagpahayag ng kanyang mababang katayuan bilang isang alipin. Kuya Collins. Ngumiti si Alvin kay Harley. Brother Alvin, maganda ang mata mo. Bagamat medyo mababa ang kultibasyon ng aliping ito, ang kanyang hitsura at tindig ay medyo pambihira. Napangiti si Harley. Pagkatapos makipagpalitan ng ilan pang kasiyahan, nagpaalam si Alvin at dinala ang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang siya ay umalis. Sa isang tahimik na silid, nakatayo si Alvin at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatingin sa isa't isa. Ang ekspresyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kalmado nang walang bahid ng pagbabago habang hinawakan niya ang balikat ni Alvin at nagtanong, sa isang nabalisa na paraan, bakit mayroon kang special ring ng Young Sect Master? Ano ang ginawa mo sa kanya? Bang! Ang mukha ni Alvin ay lumubog, at ang kanyang kamay ay gumalaw na parang kidlat at natamba ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa di kalayuan. Malungkot ang mukha ng nasa katanghaliang gulang habang umungol, kung hindi ako nalasan, kahit 1,000 sanggol na tulad mo ay salakayin mo ako, magagawa ko silang lipulin sa isang pitik ng aking palad. Kahit ikaw mismo ang nagsabi na lason ka. Ang alam ko lang, ikaw ay kasalukuyang isang 9th level body tempering piece of trash. Kaya behave yourself. Si Alvin ay sumulong ng 2 hakbang at binigyan ng isang sampal ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ikaw. Nadistorbo ang mukha ng nasa katanghaliang gulang habang kumilos siya para salakayin si Alvin. Mukhang nakakalimutan mo na ako ngayon ang liege mo. Malamig at walang malasakit ang boses ni Alvin habang itinaas niya ang kanyang kamay at ibinaba ito tulad ng isang nagngangalit na sawa na idinuduyan ang buntot nito, pinasabog muli ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pumalakpak. Ipinatong ni Alvin ang kanyang paa sa dibdib ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nakatingin ito sa kanya at malamig na sinabi, tandaan mo na mula ngayon, ako ang iyong liege. Ang iyong liege na bawal kang sumuwa-sumuwa 19, Jack. 119. Namumula ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na parang gustong magpumiglas, ngunit hindi niya magawa. Ano, ayaw mong sumuko? Nanlamig ang tingin ni Alvin habang pinipilit niya ang kanyang binti. Ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay namutla at unti-unting namutla, pagkatapos ay nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Biglang binawi ni Alvin ang kanyang binti. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay huminga ng malalim at mabibigat na hininga ng mahabang panahon bago tuluyang gumaling, pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin na may malamig na tingin. Hindi ito pinansin ni Alvin habang walang pakialam na sinabi niya, kung kinikilala mo ako bilang iyong liege, makakatulong ako na alisin ang origin silang parasite na nasa loob mo. Alam mo ba ang origin silang parasite? Nagsikip ang mga estudyante ng nasa katanghaliang gulang at napuno ng pagtataka ang kanyang mukha. Sa pagkakaalam niya, ang origin silang parasite ay isang bagay na talagang imposibleng malaman ng sinuman sa isang maliit na kaharian na tulad nito.
Ngunit ang binatilyong nakadamit ng violet sa kanyang harapan ay tila bihasa sa origin silang parasite, at higit sa lahat, nasa kamay niya ang spatial ring ng young sect master ng Boundless Sect. Talagang kaya mong alisin ang origin silang parasite sa loob ko. Huminga ng malalim ang medyo may edad na habang kumikislap ang mga mata. Ano, pinagdududahan mo ba ako? Si Alvin ay winalis ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng malamig at walang pakialam na tingin habang nagsasalita. Ngayon sabihin sa akin ang lahat tungkol sa kung bakit ka nahawaan ng origin silang parasite at kung bakit ka narito sa Crimson Sky Kingdom. Napabuntong hininga ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ako si Jack, ang tagapag-alaga ng walang hangganan na sekta. Ako at ang young sect leader ay matagumpay na nakatakas sa eksena ng ang Boundless Sect ay malungkot na sinalubong ng kapahamakan ng paglipol. Sa pagsisikap na iligtas ang ating mga sarili, bawat isa ay inakay namin ang ilan sa aming mga tumutugis. Bagamat ako ay maswerte at nagawa kong tumakas sa aking mga humahabol, sa wakas ay kinuha ko ang origin at ang iyon ay ang origin at ang origin sa wakas. Nakalakad lang ako saglit sa kalungkutan ko bago tuluyang nawala ng lakas at nawala ng malay. Nang matapos siyang magsalita, nagngangalit si Jack. Ang marangal na tagapangalaga ng walang hangganan na sekta ay talagang naging isang alipin. Sa simula, naisipan pa niyang mamatay. Gayunpaman, sa huli, nagngangalit siya at nagtiyaga. Naniniwala siya na balang araw ay maaalis niya ang origin silang parasite at mababawi ang kanyang lakas. Sa oras na iyon, lilipulin niya ang grupo ng mga taong nagbigay sa kanya ng tatak ng alipin na ito. So ayun nga ang nangyari. Iyong spatial ring actually hindi nila kinuha. Napatingin si Alvin sa kanang kamay ni Jack. Sa kanang gitnang daliri ni Jack ay isang singsing na may kalawang na walang sino man ang makatingin, ngunit si Alvin, gayunpaman, ay napag-alaman na ito ay isang spatial ring. At marahil ito ay dahil mismo sa Jack's spatial ring ay hindi mahalata kaya hindi ito inalis. Si Jack ay may mapagbantay na ekspresyon habang inalis niya ang kanyang spatial ring. Tumitig sandali si Alvin bago nagutos, alisin ang pagmamay-ari at ibigay ito sa akin. Nadistorbo ang mukha ni Jack bago naging isang mukha na puno ng pait habang walang magawang inalis ang pagmamay-ari ng kanyang spatial ring at ipinasa ito kay Alvin. Tumulo si Alvin ng kanyang dugo at itinatag ang pagmamay-ari bago tumingin sa loob. Ang nakita niya, gayunpaman, ay naglalaman lamang ito ng ilang grade 7 medicinal pill, at isang makitid na saber, na isang grade 7 na spirit weapon. Itong tambak na basura lang. Nakasimangot si Alvin habang casual niyang inalis ang pagmamay-ari niya sa spatial ring at ibinalik ito kay Jack. Basura. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Jack. Sino ba itong kabataang ito? Kahit grade 7 spirit weapons at grade 7 medicinal pill ay itinuturing na basura sa kanya. Little brother. Tumingin si Jack kay Alvin habang nagsasalita siya. Gayunpaman, hindi man lang niya natapos ang gusto niyang sabihin bago siya naputol ni Alvin na nakakunot ang noo. Sino ang iyong maliit na kapatid? Nang matapos magsalita si Alvin, ang kanyang katawan ay naglabas ng matinding layuning pumatay. Huminga ng malalim si Jack ng malamig na hangin bago nagsalita sa maayos na paraan. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa young sect leader. Kung ang young sect leader ang napatay mo, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa kilalanin ka bilang aking liege. Napatingin si Alvin kay Jack na may bahagyang nagulat na tingin. Hindi ko napansin kanina na ganyan ka pala ka-integridad. Ngumuso si Jack bilang sagot. Nang matagpuan ko ang iyong young sect leader, nasa bingit na siya ng kamatayan at nag-iwan ng voice transmission jade slip sa akin. Hiniling niya na ipasa ko ang isa pang voice transmission jade slip sa isang matandang lalaki na tinatawag na siyang Guanyan. Ibibigay ko sa iyo ang voice transmission jade slip para malaman ang authenticity nito kapag naalis ko na ang lason mo at nakatulong ako sa iyo, sabi ni Duan Lingjinan Energy na walang pakialam sa iyo. Batang leader ng sekta. Si Jack ay sumigaw sa kalungkutan at ang kanyang matanda na mukha ay nalunod sa luha. Sa huli, pinigilan niya ang kanyang mga luha bago yumuko kay Alvin. My liege. Walang pakialam si Alvin kay Jack.
Hindi ako magsisikap sa pag-alis ng lason sa loob mo, ngunit kailangan kong mag-iwan ng isang hindi inaasahang pangyayari. Ipapakain kita ng isa pang uri ng napakalason na lason. Agad na namutla ang mukha ni Xiao Quan. Huwag kang mag-alala, babalik lang ang epekto ng lason na ibibigay ko sa iyo tuwing 6 na buwan, kaya hanggat binibigyan kita ng antidote, mabubuhay ka ng walang pag-aalala sa loob ng 6 na buwan. Ito rin ang paraan ko para hindi ka bumalik sa iyong salita kapag nabawi mo ang iyong origin energy, dagdag pa ni Alvin. Ang mga mata ni Jack ay kumislap ng maliwanag na liwanag at ang kanyang mukha ay puno ng pait. Hindi niya akalain na ang kabataang ito ay mag-iisip ng napakalayo dahil mayroon siyang mga iniisip kanina. Huwag kang umasa na swertehin, isa akong alchemist. Inalis ni Alvin ang kanyang Alchemist Guild Grade 9 Alchemist Crest at niyugyug ito sa mukha ni Jack bago ito itinago. Grade 9 Alchemist. Nanlamig ang mukha ni Jack. Ang kabataang ito na mukhang nasa edad 17 ay talagang isang Grade 9 Alchemist. Wala pang ganoong batang Grade 9 Alchemist kahit sa Azure Forest Imperial Kingdom. Sumunod ka sa akin pabalik sa Iron Blood City bukas at aayusin ko ang medicinal pill para maalis ang iyong origin silang parasite. Gayunpaman, ang kasalukuyang cultivation ko ay limitado, kaya nagagawa ko lang magpino ng medicinal pill na kayang tanggalin ang 1/3 ng origin silang parasite na lason na nasa loob mo sa pinakamaraming level. Ano ang antas ng iyong cultivation? Tanong ni Alvin kay Jack habang binibigyan siya ng briefing. Ika-6 na antas ng Void Prying Stage, magalang na sabi ni Jack. Ika-6 na antas ng Void Prying Stage. Tumaas ang kilay ni Alvin bago niya hinimas ang kanyang baba. Ang iyong cultivation ay dapat na makabawi sa Nascent Soul Stage pagkatapos maalis ang isang katlo ng lason. Kung anong antas ng Nascent Soul Stage, iyon ay depende sa iyong sariling kapalaran. Hindi na ako tuluyang makarecover. Nanlamig ang ekspresyon ni Jack at bahagyang nadismaya. Isa lang akong Grade 9 Alchemist ngayon, kaya limitado ang lakas ng Pilfire ko. Kapag nakapasok na ako sa Origin Core Stage, maaari na akong maging Grade 8 Alchemist, at sa oras na iyon ay maaalis ko ang isa pang ikatlong bahagi ng lason na nasa loob mo. Kapag nakapasok na ako sa ika-7 antas ng Origin Core Stage at maging isang Grade 7 Alchemist sa loob ng iyong katawan, magiging sapat na ang iyong katawan para matulungan kang ganap na matanggal ang lason na nasa loob mo. Sa madaling salita, kapag nakapasok na ako sa ika-7 antas ng Origin Core Stage, ang iyong cultivation ay babalik sa sukdulan nito. Si Alvin ay winalis si Jack ng malamig at walang pakialam na tingin. Ano, hindi makapaghintay. I'm very satisfied with that, nagmamadaling umiling si Jack. Sapat na sa kanya na mabawi niya ang kanyang lakas sa buhay na ito, at saglit lang siyang nabulag sa kanyang pagnanasa kanina. Sa madaling araw kinabukasan, isinama ni Alvin si Jack habang sinusundan niya si Dave pabalik sa Iron Blood City. Sa sandaling ito, si Jack ay nakasuot ng maskara na nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha, at kasama nito ang tatak ng alipin sa kanyang mukha. Pagdating sa Iron Blood City, binigyan ni Alvin si Jack ng pilak upang manatili sa isang paunang natukoy na inn bago sundan si Dave pabalik sa campsite ng Iron Blood Army. Ngayon lang nalaman ni Alvin na siya ang unang miyembro ng Genius Camp na nakakumpleto ng misyon at bumalik. Isang buwan na lang ang natitira mula sa isang taong deadline, ngunit wala pang 28 kabataan ang nakatapos ng kanilang mga misyon at nakabalik. Mukhang napakalayo rin ang mga lugar na pinuntahan nila, hula ni Alvin sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan, muling ipinatawag si Alvin ng commander ng Iron Blood Army na si Heron, at ang tawag na ito ay isang piging na espesyal na idinaos ng commander bilang parangal sa pagbabalik ni Alvin. Sa panahon ng piging, bukod kina Commander Heron at Vice Commander Sheldon, 7 pang kapitan, kabilang si Dave, ang naroroon. At sa gayon, naruroon lahat ang mga matataas na general na nakagarrison sa camping ng Iron Blood Army. Alvin, sa ngalan ng Iron Blood Army, itinataas namin ang tasa ng alak na ito sa iyong karangalan. Mula ngayon, ang Black Armor Army ay walang dapat katakutin. Tawa ng tawa si Heron habang itinataas ang kanyang tasa. Ang iba ay nagtaas din ng kanilang mga tasa.
Kung tungkol sa Iron Blood Army, ang Black Armor Army na nawala ng tulong ng Lancaster clan ay maihahambing sa pagkawala ng mga pakpak nito. Cheers! Itinaas din ni Alvin ang kanyang tasa bago maubos ang tasa sa isang lagok. Satisfying. Sinasabi nga nila na ang mga bayani ay nagsisimula nang sila ay mga kabataan. Ito ay talagang naging mata-open sa akin. Isang kapitan ang tumingin kay Alvin habang pinangunahan niya ang papuri. Kasunod nito, ang natitirang mga kapitan ay hindi naging maramaw sa kanilang papuri kay Alvin. Pagkatapos ng piging, sinundan ni Alvin si Heron sa pinakamalaking tent sa campsite ng Iron Blood Army, o sa madaling salita, ang tent ni Heron. Alvin, hindi ko akalain na magagawa mo talaga ang misyon na iyon. Napabuntong hininga si Heron. Kumislap ang tingin ni Alvin. Ano? Commander, kung wala kang tiwala, bakit mo ako binigyan ng misyon na iyon? Nakangiti si Heron habang nagsasalita. Sa tono mo, parang may konting hinanakit ka. Commander, sir, nasaan ang aking patunay ng kwalifikasyon? Hindi sumagot si Alvin kay Heron ngunit sa halip ay iniunat ang kanyang kamay, halatang hindi interesadong manatili sa lugar na ito ng matagal. Itinaas ni Heron ang kanyang kamay at ipinasa ang isang dokumento ng patunay kay Alvin. Ang oras para magtungo sa Paladin Academy at magparehistro ay magsisimula ng kalahating taon mula ngayon at magtatapos ng isang taon mula sa panahong iyon. Maaari kang maghanda upang simulan ang iyong paglalakbay sa sandaling bumalik ka sa bahay. Kung isasama mo ang iyong pamilya sa isang kariton, kung mangangailangan ng humigit kumulang isang taon upang maglakbay mula sa Nagalan City hanggang sa Imperial City. Inimbestigahan mo ako. Sumimangot si Alvin at bahagyang hindi nasisiyahan. Huwag kang mag-alala, wala akong masamang intensyon. Hindi nawala ang ngiti sa mukha ni Heron. Paalam. Inalis ni Alvin ang patunay ng kwalifikasyon at tumalikod bago umalis. Bata pa siya pero mahinahon na ang ugali. Raymond, may mabuting anak ka. Ang mga mata ni Heron ay kumislap na may bakas ng paghanga. Dahil kasalukuyang itinuturing na nakapasa si Alvin sa pagsasanay sa Genius Camp, ang mga patakaran na kailangan niyang sundin bilang miyembro ng Genius Camp ay inalis at malaya siyang makapasok at makaalis sa campsite ng Iron Blood Army. Pagkatapos umalis sa campsite ng Iron Blood Army, nakakita siya ng ilang mga tindahan ng gamot at kumuha ng sapat na mga materyales na panggamot bago tumungo sa inn upang hanapin si Jack. Miley Age. Alam na ni Jack kung paano kumilos ngayon at nagpakita ng paggalang at paggalang sa harap ni Alvin. Bantayan mo ako habang pinipino ko ang tabletang pangtanggal ng lason para sa iyo. Pinitik ni Alvin ang kanyang manggas bago direktang pumasok sa silid. Nang marinig ang sinabi niya ay naging sanhi ng pananibik si Jack bago magalang na nagbabantay sa labas ng pinto na parang isang Diyos na tagapag-alaga. Sa silid, pinaghiwa-hiwalay ni Alvin ang mga panggamot na materyales sa mga kategorya bago isa-isa itong kinuha at inilagay sa kaldero. Isang pilfire ang lumitaw sa kanyang kamay bago niya ito itinulak sa kaldero. She! Ang mga dila ng apoy ay lumabas mula sa kaldero at pagkatapos ay nagsimulang manginig ang kaldero. Pagkalipas ng 2 oras, natapos si Alvin at kinuha ang 3 tabletang panggamot na kumikislap na may berdeng daloy ng liwanag na lumabas mula sa kaldero. 120, Will. Tagasalin, Crazy Tulanzurator Editor, Lucas. Pil na panlinis ng espiritu. Ang medicinal pill na kasalukuyang pinipino ni Alvin ay isang poison removal pill na inimbento ng Rebirth Martial Emperor matapos magsaliksik ng napakaraming iba't ibang lason. Ang tabletang ito ay nahahati sa 9 na grado. Si Alvin ay isa lamang grade 9 alchemist sa kasalukuyan, kaya isang grade 9 spirit cleansing pill lang ang nagawa niya. Itinulak ni Alvin ang pinto ng silid at agad na nakita si Jack, na tumingin sa kanya na puno ng pagkabalisa ang mukha. Casual na inihagis ni Alvin ang 3 spirit cleansing pills kay Jack bago walang pakialam na sinabing, uminom muna ng isang tableta. Malamang na mangangailangan ng 1 buwan ang epektong panggamot para ganap na mahayag. Pagkatapos ng 1 buwan, ubusin ang pangalawang tableta, at pagkatapos ng 2 buwan, ubusin ang ikatlong tableta.
Pagkatapos ng 3 buwan, mababawi mo ang ikatlong bahagi ng lakas na mayroon ka sa iyong lakas. Salamat, aking liege. Hindi nagatubili si Jack na ipasok ang spirit cleansing pill sa kanyang bibig at lunukan ito. Tulad ng para sa iba pang 2 table task, inilagay niya ang mga ito sa loob ng kanyang spatial ring na parang isang kayamanan. Tandaan na naghalo ako ng napakalason na lason sa loob ng medicinal pill, at kung hindi ka kumilos, kamatayan lang ang naghihintay sa iyo. Idinagdag ni Alvin. Yes, my liege. Si Jack ay matagal nang nakahanda para dito. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Alvin sa inn, dahil masyadong mababa ang kondisyon ng pamumuhay ng Iron Blood Army campsite kaysa sa inn. Nagsimula na si Alvin na mag-charge patungo sa ika-4 na antas ng core formation stage threshold. Sa sandaling tumuntong ako sa ika-4 na antas ng core formation stage, ang aking origin energy ay sasailalim sa isang qualitative change at direktang madaragdagan ang aking lakas ng 2 sinaunang mammoth. Ang mga mata ni Alvin ay biglang nagningning ng maliwanag. Sa oras na iyon, kahit na hindi ako gumamit ng isang espiritong sandata, maaari ko pa ring taglayin ang lakas ng 11 sinaunang mammoth sa pamamagitan lamang ng aking mga kamay. Maihahambing iyon sa isang ika-8 antas ng core formation martial artist. Gaya ng inaasahan sa 9 Dragons War Sovereign Technique na nasa parehong antas ng 3 Lives Rebirth Technique na Rebirth Once na nasira sa antas ng Rebirth Eye Martial ng Emperor's Eye. Core formation stage sa hinaharap at kumpletuhin ang panghulling fleshly body tempering ng Raging Python form, kaya kung taglayin ang lakas ng 23 sinaunang mammoth. Kung wala ang tulong ng mga panlabas na puwersa tulad ng mga sandata ng espiritu, ang isang ordinaryong 9th level core formation martial artist ay nagtataglay lamang ng lakas ng 12 sinaunang mammoth. Gayunpaman, ako ay magkakaroon ng dagdag na 11 mga sinaunang mammoth kumpara sa kanila dahil sa aking fleshly body na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao. Kahit ang isang first level origin core martial artist ay nagtataglay lamang ng lakas ng 20 sinaunang mammoth. Kaya, sa ika-9 na antas ng core formation stage, matatag kung matatalo ang isang first level na core formation martial artist. Gayunpaman, ang pangalawang antas na origin core martial artist ay magkakaroon ng lakas ng 30 sinaunang mammoth, at kaya kapag ako ay tumuntong sa unang antas ng origin core stage ay makakalaban ko ang gayong martial artist. Mabilis na bumalik sa kalmadong kalagayan ang lumalagong kalagayan ng pag-iisip ni Alvin. Linangin ng seryoso. 9 Dragons War Sovereign Technique, Raging Python Form. Ang origin energy ay patuloy na umiikot sa loob ng katawan ni Alvin sa pagsisikap na makapasok sa ika-4 na antas ng core formation stage sa lalong madaling panahon. Bagamat kasalukuyang nakuha ni Alvin ang patunay ng kwalifikasyon upang makapasok sa Paladin Academy at sa gayon ay direktang makauwi, hindi siya bumalik dahil gusto niyang malaman ang mga resulta ng mga misyon ni Ray, Quinten, at Chendong. Pagkaraan ng 10 araw, sa wakas ay bumalik ang isa pang tao. Si Lizardo iyon. Nakumpleto niya ang kanyang misyon at nakuha ang patunay ng kwalifikasyon. Alvin, gusto kitang hamanin. Ang titig ni Lizardo ay nakatitig ng maayos kay Alvin. Lizardo, nakalusot ka na ba? Nakangiti si Alvin habang nagtatanong. Hua! Bahagyang nanginig ang katawan ni Lizardo habang 7 sinaunang mammoth na silhouette ang kumikislap sa itaas niya. Lizardo, sigurado ka bang gusto mo akong labanan? Si Alvin ay may mukha na puno ng ngiti habang siya ay humakbang pasulong. Hua! Ang enerhiya ng langit at lupa ay nanginginig sa itaas ng Alvin habang ang 8 sinaunang mammoth na silhouette ay nag-condense sa anyo. Ikaw. Ikaw. Walang buhay na ekspresyon si Lizardo habang nakaramdam ng pagkawala sa kanyang puso, ngunit nakabawi siya kaagad. Naiintindihan ko na ngayon. Huminga ng malalim si Lizardo at tumingin kay Alvin na may isang titig na may layuning labanan tulad ng dati. Alvin, mas mababa ako sa iyo ngayon, ngunit magsisikap akong maabyutin ka. See you sa Paladin Academy 1 taon mula ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, umalis si Lizardo sa campsite ng Iron Blood Army na para bang nag-transform siya sa isang bog zone ng hangin. Itong Lizardo ay kawili-wili rin. Bahagyang ngumiti si Alvin.
Sa mga sumunod na araw, parehong bumalik sina Hudson at Lucian. Alvin, talagang hindi ka pakakawala ng aking Yale clan. Binyantaan ni Lucian si Alvin nang malapit na siyang umalis. Ano, hindi ka natatakot na aalagaan kita sa iyong paglalakbay pabalik? Nanliit ang mga mata ni Alvin at kumislap sa loob nila ang layuning pumatay. Namutla ang mukha ni Lucian dahil talagang kinilig siya sa sinabi ni Alvin. Bagamat nakuha na niya ang katibayan ng kwalifikasyon para makapasok sa Paladin Academy, pansamantala siyang natatakot na umalis. Hinanap niya ang isa sa mga dating matalik na kaibigan ng kanyang kapatid, si Centurion Fang Chun, dahil gusto niyang paalisan siya sa Iron Blood City upang pigilan si Alvin na subukang patayin siya. Lucian, medyo naging abala ako nitong mga nakaraang araw at natatakot akong wala akong oras na pauwiin ka. Gayunpaman, hindi inaasahan sa kanya, tinanggihan ni Fang Chun ang kanyang kahilingan. Anong biro? Simula noong pinatay ni Alvin si Henry, matagal na niyang isinumpa sa kanyang puso na talagang hindi niya sasaktan ang isang maling buhay na tulad ni Alvin. Sa kasalukuyan, naghinala pa siya na si Centurion Froilan ay namatay sa kamay ni Alvin noong isang araw. O kung hindi, sa kanyang lakas, paano nawala si Froilan sa hangin? Bahagyang lumubog ang mukha ni Lucian. Lucian, paano naman ito, dahil nag-aalala kang susundan ka ni Alvin, bakit hindi ka pansamantalang manatili sa campsite ng ating Iron Blood Army at hintayin na umalis si Alvin? Kapag wala na siya, maaari kang lumihis at umalis sa ilalim ng takip ng gabi. Paano na? Saglit na nag-isip si Fang Chun. Siya ay mabuting kaibigan ni Henry, at sa gayon ay ginawa niya ang mungkahi kay Lucian mula sa pagkakaibigang iyon. Ang ekspresyon ni Lucian ay hindi magandang tingnan hanggat maaari. Siya ang marangal na henyong disipulo ng Yale clan ng County City, at nakuha pa niya ang patunay ng kwalifikasyon para makapasok sa Paladin Academy, ngunit kailangan talaga niyang umalis sa napakaduwag na paraan. Gayunpaman, alam niyang wala siyang pagpipilian. Natural na hindi alam ni Alvin na isang banta mula sa kanya ang talagang naging sanhi ng pagkabalisa ni Lucian na naglakas loob lamang na umalis pagkatapos niyang lisanin ang Iron Blood City. Lumipas ang ilang araw bago tuluyang nakilala ni Alvin si Ray, na bumalik pagkatapos makumplito ang kanyang misyon. Ray, ikaw. Nakalusot. Bahagyang nagulat si Alvin nang makita niyang muli si Ray. Paano mo napansin? Natigilan si Ray. Ito ay hindi mahirap hulaan kapag ikaw ay nasa ganoong mataas na espiritu. Tumawa si Alvin. Samahan mo ako saglit. Namilog ang mga mata ni Ray habang dahan-dahan siyang nagsalita. Ano? Natarante si Alvin. Gusto kong hamanin si Lucian. May bakas ng nagyayelong lamig na naghalo sa boses ni Ray. Si Lucian ay natatakot kay Alvin ngunit hindi kay Ray, at sa gayon ay natural siyang pumayag na hamanin ni Ray. Sa huli, umasa si Ray sa kanyang sleeve dimension at nakakuha ng kaunting bentahe para makuha ang tagumpay. Naalala ni Ray ang awayan noon at pinitik ang kanyang manggas, pinasabog si Lucian palayo at naging sanhi ng matinding pinsala sa kanya hanggang sa himetean. Tumawa si Alvin habang nagtanong, tapos na bang magpahangin? Tumango si Ray nang lumitaw ang malawak na ngiti sa kanyang mukha. Hindi nagtagal, habang papalapit ang isang taon na takdang oras, ang lahat ng natitirang mga Centurion ay sunod-sunod na bumalik, kung saan karamihan sa kanila ay bumalik na mag-isa at iilan lamang sa kanila ang nagdala ng isang kabataang genius camp. Sa huli, ang mga Centurion na umalis kasama sina Chendong at Quinten ay bumalik. Gayunpaman, sina Quinten at Chendong ay wala kahit saan. Lumubog ang puso nina Alvin at Ray, at kalaunan ay nakatanggap sila ng sagot. Sina Quinten at Chendong ay nawala ng buhay. Samantala, ang lahat ng mga Centurion ay bumalik, at ang bilang ng mga kabataang nakapasa sa pagsusulit ay 7 lamang kasama sina Alvin at Ray. Alvin, Ray. Pagkaraang makatanggap ng balita sina Alvin at Ray, nagpakita sa kanila si Vice Commander Sheldon. At sa kanyang mga kamay ay may 2 sulat. Ang mga kalooban ni Quinten at Chendong. Si Quinten at Chendong ay parehong naghanda ng 2 testamento noong sila ay nasa gitna pa ng mga buhay. Sa 2 habilin ni Quinten, ang isa ay para kay Ray.
At ang isa sa mga habilin ni Chendong, sa kabilang banda, ay para kay Alvin. Ipinasa ni Sheldon ang 2 testamento kina Alvin at Ray. Nakikiramay ka sa akin. Napabuntong hininga si Sheldon bago tumalikod at umalis. Nakita niya ang napakaraming paghihiwalay sa kanyang buhay, at sa gayon ay alam niya kung ano ang nararamdaman nina Alvin at Ray sa sandaling ito. Huminga ng malalim si Alvin at binuksan ang kalooban ni Chendong. Maganda ang sinulat ni Chendong. Parang batang babae ang isinulat nito. Alvin, kapag natanggap mo ang liham na ito, nangangahulugan ito na malamang na hindi ako nakapasa sa huling pagsubok. Sigh, nabigo pa rin ako sa huli. Gayunpaman, hindi ako nagsisisi dahil sinubukan ko ang aking makakaya. Ang makilala ka, Quentin, at Ray ang pinakamasayang bagay sa buhay ko. Sa inyong lahat, napagtanto ko kung paano maging isang tunay na lalaki, kaya salamat. Help send my regards to Quentin and Ray. Iyan ay kung buhay pa sila kapag binasa mo ang sulat na ito. Bukod doon, may bagay pa akong hindi ko kayang bitawan. Ang bagay na ito ang nagtulak sa akin na pumunta sa Genius Camp. Kung maaari, sana ay matulungan mo ako. Chendong Driscoll pumipirma. Crush. Nanginginig ang kamay ni Alvin habang dinudurog ang sulat sa kamay niya para maging bola. Bagamat 3 buwan pa lang niyang kakilala si Chendong, ngunit sa kanyang puso ay kinuha na niya si Chendong bilang kaibigan. Ngayon, ang kaibigan niyang ito ay nakipaghiwalay na sa kanya ng tuluyan. Huminga ng malalim si Alvin habang same time na sinabi sa kanyang puso, Chendong, huwag kang mag-alala, tiyak na tutulungan kita sa bagay na iyon. Quentin. Si Ray, na nakatayo sa gilid, ay natapos na ring basahin ang testamento ni Quentin, at ang kanyang malamig na mukha ay naglabas ng bakas ng kalungkutan. Quentin. Namhilog ang mga mata ni Alvin habang hindi niya mapigilan ang sarili na maalala kung gaano kasigla si Quentin noong nasa Nag-Allen City pa sila. Quentin, magpahinga sa kapayapaan. Huminga ng malalim si Ray habang nakatingin kay Alvin at sinabing, Alvin, plano kong umalis ngayon at bumalik para tulungan si Quentin na tapusin ang kanyang hindi natupad na hiling. Kailangan ko ring bumisita sa angkan ni Chendong. Tumango si Alvin. Pumunta silang dalawa kay Vice Commander Sheldon at kinuha ang iba pang mga habili na inihanda ni na Quentin at Chendong bago umalis sa Iron Blood City. Si Jack ay tahimik na sumunod sa kanilang dalawa, pinuprotektahan ang kanyang liege, si Alvin. Lumipas ang 1 buwan at natapos na niyang i-dissolve ang nakapagpapagaling na lakas ng unang spirit cleansing pill, kaya nabawi niya ang kanyang origin energy, at ang kanyang cultivation ay nabawi sa origin core stage. Ang angkan ni Chendong ay matatagpuan sa Pine City. Ang Pine City ay nasa pagitan ng Iron Blood City at Nag-Allen City, kaya papunta na ito. Ang grupo ng 3 ni Alvin ay lumihis sa kanilang landa sa kalagitnaan patungo sa Nag-Allen City at pumasok sa Pine City. Ang Driscoll clan ay isang maliit na angkan lamang sa Pine City. Dumating ang 3 grupo ni Alvin sa labas ng Driscoll clan estate at sinuhulan ang isang alagad ng Driscoll clan. Sa gayon ay maayos silang nakapasok sa Driscoll clan estate at nakilala ang nakababatang kapatid na babae ni Chendong, si Kiana Driscoll. Sa unang tingin, si Alvin ay may bahagyang makapigil hiningang pakiramdam. Ang edad ni Kiana ay katulad ng sa kanya, at siya ay napakaganda at kaakit-akit, maislan at kaakit-akit. Sa aspeto ng hitsura, si Kiana ay mas mababa lang ng bahagya kay Kelly, Megan, at Leo ngunit nalampasan niya si Stacy. Kayong lahat. Ibinuko pa lamang ni Kiana ang kanyang bibig nang maputol siya ng mahigpit na sigaw ni Jack. Sino? Lumabas ka. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.